Mr. Silent Channel. Kabanata 931 hanggang 940. Ang kamao gamit ang kanyang kanang kamay ay diretsyong nabasag sa 6 na kuko na paniki. Ang 6 na kuko na paniki ay lumabas sa kuweba sa oras na ito, at ang katawan nito ay nagpapatatag. Huli na para umiwas, at 6 na kuko lang ang makakahawak kay Tangwulan ng sabay. 6 sa isa, matinding labanan. Ngunit sa sandaling ito, si Tangwulan ay gumamit ng isang maliit na pamamaraan, ang kanyang mga binti ay nakabaluktot, isang pares ng mga daliri ng paa ay mahusay na inilagay ang 2 kuko ng 6 na kuko na paniki, at pagkatapos ay ang kanyang katawan ay hinayla pataas upang maiwasan ang 6 na kuko na paniki. Ang kuko ng klobat, ngunit hinambas ito ng kamao sa ulo nito. Boom! Nabasag ang 6 na kuko na paniki. Sa tulong ng rebounding force, tumaob si Tangwulan at nahulog mula sa langit. Habang nahuhulog, iginalaw niya ang kaliwang kamay sa direksyon ng baras na bakal na pinaputok noon, kinokontrol ang crane at hinuhuli ang dragon. Nang walang espiritong kapangyarihan bilang suporta, mabilis na umiikot ang puyo ng dugo sa kanyang katawan, at ginamit niya ito upang kontrolin ang isang crane at hulihin ang isang dragon, at nabawi ito ng Iron Rod Alliance sa kanyang mga kamay. Ang iba pang 6 na clawed na paniki ay lubhang tuso, at sa halip na atakihin siya, dumiretso ito sa Major. Hindi gumagalaw ang Mayor, ngunit nakakunot ang noo. Bagamat si Tangwulan ay nagpakita ng napakalakas na lakas, walang silbi kung siya ay isang walang ingat na tao na nagmamalasakit lamang sa pakikipaglaban at hindi pinapansin ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Ngunit sa sandaling ito, isang itim na anino ang dumaan, na may malambot na, puff, ang 6 na kuko na paniki na malapit ng sumunggab sa kanyang harapan ay direktang hinayla sa katawan mula sa gilid ng mahabang patpat, at lumipad ito patungo sa malayong pader na bato, sa sandaling ang baras na bakal ay tumama sa batong pader, ang kakilakilabot na kapangyarihan ay ganap na pumutok, at nabasag lamang nito ang katawan ng 6 na kalabog. Nang mapanood ng Mayor ang eksenang ito na tulala, bumalik na si Tangwulan sa kanya, nakatayo sa tabi niya. Sa sandaling ito, isang itim na anino ang dumating sa harap ni Tangwulan na parang kidlat. Mukha itong maliit, ngunit napakahaba, parang ahas, ngunit may hanay ng maliliit na kuko na tumutubo sa ilalim ng tiyan nito. Nang makitang nasa harap na siya ni Tangwulan, biglang bamuka ang isang malaking bibig at dumiretso kay Tangwulan para kumagat. Ang halimaw na ito ay masyadong biglaang dumating, karaniwang dahil inihagis ni Tangwulan ang bakal na pamalo sa pangalawang pagkakataon at natama ng ikatlong 6 na kuko na paniki pagdating nito. Siyempre, hindi si Tangwulan ang target, kundi ang Major. Ang bilis lang ni Tangwulan para makatayo sa harap ng Major, ngunit sa oras na ito ay walang pamalo sa kanyang kamay. At ang malaking nakabukang bibig ay mukhang 1 metro ang layo sa diametro, at sa loob ng malaking bibig, may matatalas na ngipin. Ang mas nakakatakot ay mayroon ding lumalabas na dila, parang sibat, diretso kay Tangwulan para saksakin ito. Bilang tugon sa sibat, hindi niya nalabanan ang malaking bibig na iyon, hindi pa nito binanggit na hinarang lang niya ang Major sa pagmamadali. Kahit anong tingin mo dito, wala siyang panahon para labanan ang atake ng lalaking ito. Sa kritikal na sandaling ito, gumawa ng hakbang si Tangwulan na hindi inaasahan ng Mayor. Para siyang nadulas sa kanyang mga paa, at ang buong tao ay nahulog sa lupa. Hindi lang iyon, kinopya ng kanang kamay niya ang binti ng Major, hinayla siya at napaatras. Bumantong hininga ang Mayor, wala sa kontrol ang kanyang katawan, ngunit pinanood niya ang malasibat na dila na dumaan sa hindi kalayuan sa ibabaw ng mukha. Sabay bulalas niya pero hindi nakapikit. Ito ang katangiang dapat taglayin ng isang mahusay na sundalo, ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin kay Tangwulan. Ang nakita ko ay nakasandal si Tangwulan, ay nalalayan ang kanyang katawan gamit ang isang paa, at ang kabilang paa ay sumipa na mula sa ibaba. Tumama lang ito sa panga ng halimaw. Ang lakas ng paa na ito ay labis na nakakatakot, sinipa na lang niya ang nakabukas na pangibabang panga ng halimaw pataas at isinara ito, at ang pangitaas na panga ay mabilis na nabangga sa isa't isa. Nakarinig ng puff na tunog, ang pahabang dila ng halimaw ay diretsyong kinagat ng kanyang sariling bibig. Hindi lamang iyon, ngunit ang kakaibang kapangyarihan ni Tangwulan ay nanginginig sa bibig nito na puno ng bakal ng ngipin, at tumalsik mula sa mga sulok ng bibig. Nang sinipa ni Tangwulan ang sipa na ito, hindi niya nakalimutang hilahin ang binti ng Major. Naramdaman na lamang ng Mayor ang isang banayad na puwersa na dumarating, hinihila ang kanyang sarili upang maging matatag sa sandaling sasampa siya sa lupa, at pagkatapos ay bumaril na si Tangwulan ng patiwarik, hinawakan ang kanyang baywang gamit ang kanyang kanang kamay, at bahagyang tinapik ang lupa gamit ang kanyang kaliwang kamay. Nang hindi niya nakikita kung gaano siya kahirap, inakay siya ng taong iyon para tumayo muli. Ang lahat ng ito ay natapos sa ilang paghinga lamang. Ang mga galaw ni Tangwulan ay parang mga ulap na umaagos at umaagos na tubig, nang walang pagmamadali, at ang parang ahas na halimaw ay sinipa kung kaya't hindi lamang nito kinagat ang dila, kundi sinipa rin ito sa pira-piraso. Ngipin, nakataas din ang katawan. Si Tangwulan ay tumama sa lupa sa kanyang mga daliri sa paa,
umangat sa hangin, at mabilis na tumakbo sa direksyon ng baras na bakal kanina, hawak pa rin ang Major sa kanyang mga kamay. Nag-react ang Major sa pagkakataong ito, ngunit isa lang ang nasa isip niya, ganito pa kaya. Sa sandaling ito, may mga hiyawan sa kuweba, at ang higanteng ahas na sinipa ni Tang Wulan ay biglang nanlamig sa hangin, at pagkatapos, mula sa pinakamalaki sa mga butas ng angsi, biglang umunat. Ang isang higanteng kuko ay direktang humawak sa katawan nito at marahas na hinayla pabalik, at ang kakaibang ahas ay nawala sa isang sigaw. Kakalabas pa lang ni Tang Wulan ng bakal sa oras na ito, at ang kanyang ekspresyon ay lumambot. Ano ito? Napakalaki ng kuko na mahigit 6 na metro ang lapad. Ayon sa mga normal na paghatol, ang may-ari ng kuko na ito ay hindi makakalabas sa mga butas na ito. Bukod dito, talagang nakaramdam siya ng pananakot sa unang pagkakataon. Hinayla ang Major sa likod niya, hinawakan ni Tang Wulan ang isang mahabang stick sa harap niya, nakatingin sa butas. Pagkatapos ng maikling paghinto, bahagyang nanginginig ang buong kuweba. Pagkatapos, isang ulap ng ambon ang marahas na hamihip mula sa lahat ng mga butas. Sumilay ang gulat sa mga mata ng Major, at halatang alam niya kung ano iyon. Kaya lang, halatang hindi niya inaasahan na may lalabas na ganitong bagay sa assessment na ito. Ang siksik na fog ay ipinakita bilang dilaw. Nang mag-spray ito palabas, naramdaman lang ni Tang Wulan na biglang nagbago ang temperatura sa buong kuweba, hindi tumataas at bumaba, ngunit hindi matatag na pagbabago. Isang di nakikitang pamimilit ang dumagsa mula sa ambon. Ano ito? Walang pagmamadali sa pag-atake, ngunit mahinahon na pagmamasid. Upang makaramdam siya ng pagbabanta, ang pagiging epektibo ng labanan ng bagay na ito ay dapat na napakapangkaraniwan. Mabilis na namuo ang ambon, at lumitaw ang isang malaking figure. Isa itong halimaw na hindi pa nakita ni Tang Wulan. Ito ay may ulo na katulad ng sa isang higanteng dragon, ngunit ang katawan nito ay parang burol. Ang katawan nito ay natatakpan ng madilim na berdeng kaliskis. May 3 paa itong nakasuporta sa katawan. Ang pang-itaas na katawan ay napakalakas at mayroon itong pares ng mga braso. Ang 2 matutulis na kuko ay eksaktong nakita ni Tang Wulan, at ang diameter ng bawat kuko ay 5 metro ang layo. Isang malaking buntot ang humila sa likod niya. Mayroon itong 4 na mata, na lahat ay nagniningning ng iskarlata na liwanag, at ang hininga ng buong katawan ay napakasama. Ito si Bon, ingat ka. Paalala ni Major sa mahinang boses. Bon. Ano ang bagay na iyon, bukod sa alam niya ang pangalan, ang paalala ng Major ay halatang walang kahulugan kay Tang Wulan. Ngunit sa wakas ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Ang halimaw na may pangalan at apelyido ay halatang hindi ganoon kadaling pakitunguhan. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, umaasa ka sa pader ng kuweba dito, huwag kang gagalaw. Haharapin ko ito. Gaya ng sinabi niya, humakbang siya at dumiretso sa halimaw. Masyadong malaki ang lalaking ito. Mukhang 40 meters ang layo niya. Sa iba't ibang land spirit beast na nakita ni Tang Wulan, pangalawa lang siya sa Tyrannosaurus Rex. Ngunit sa oras na ito, ang kanyang martial soul ay hindi magagamit, at walang paraan upang ipatawag ang Tyrannosaurus palabas. Kung hindi, ito ay isang magandang pagpipilian upang harapin ang taong ito na may Tyrannosaurus. Kung ikukumpara sa napakalaking Bon na ito, si Tang Wulan ay mukhang napakaliit, nakita niya ang kanyang katawan na biglang tumalon, at ang kanyang buong pagkatao ay pumailang lang na parang palaso. Itinaas niya ang mahabang patpat sa kanyang kamay at dumiretso ito kay Naban. Ang mayor ay nakatayo sa sulok at pinanood si Tang Wulan Qiang na nagmamadaling dumaan. Hindi ko alam kung bakit. Sa sandaling ito, bahagyang nanginginig ang kanyang puso. Hindi lahat ay may lakas ng loob na harapin ang isang halimaw na ka-level ni Bon, lalo na kapag nakita nila ito sa unang pagkakataon. Umuungal si Baan, 4 na mata na kumikinang na parang mga bowl ang apoy, isang bibig at isang madilim na lilang apoy ang nagwisik patungo sa katawan ni Tang Wulan. Ipinikit ng mayor ang kanyang mga mata ng hindi namamalayan, talagang ayaw niyang panuurin si Tang Wulan na nasusunog sa abyssal magic flame na iyon. Nang walang anumang kagamitan, ang mga ordinaryong kaluluwang Panginoon ay nakaharap sa kailaliman ng demonyong apoy ni Bon, bukod sa agarang pagkatunaw at nagiging mga sama ng loob na espiritu, wala nang ibang posibilidad. Ngunit sa sumunod na sandali, ang narinig niya ay ang galit na dagandong ni Bon. Nagmamadaling binuksan ang kanyang mga mata, nagulat ang mayor nang makitang may isang gintong figure ang sumugod sa tuktok ng ulo ni Baan. Hinding-hindi niya makakalimutan ang nakakagulat na eksenang ito. Ang malaking katawan ni Baan ay lumipad ng patagilid, lumilipad patungo sa malayo. Ang pader ng kuweba ay nabasag doon ng husto, at pagkatapos ay tumalbog sa lupa. Bumagsak si Tang Wulan mula sa langit at inihagis ang bakal sa kanyang kamay. Hindi naman, ang orihinal na malakas na halwang bakal na baras na ito ay nakabaluktot sa oras na ito at hindi magagamit. Sa oras na ito, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng gintong kaliskis. Sa kanyang mga kamay, ang mga kuko ng gintong dragon ay nag-drill out, at 4 na singsing ng gintong halo ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa, bahagyang gumagalaw sa kanyang katawan. Ito ay Ginto Soul Ring. Hindi, imposible.
Dito, imposible para sa mga tao na magpakilos ng mga martial soul. Tuluyan ang natigilan ng Major. Pagkatapos ay nakita niya na si Tang Wulan ay tumalon muli, hindi bababa sa 2 beses na mas mabilis kaysa sa dati, tulad ng isang gintong kanyan, at lumipad ng diretso sa direksyon ng Ban. Bumangon si Ban mula sa lupa, at ang pisikal na lakas nito ay sapat na kamangha-mangha. Dati, ginamit ni Tang Wulan ang 2 espiritong kakayahan ng katawan ng ginintoang dragon at ng gintong dragon na Panginoong katawan upang sumugod sa kanyang malalim na apoy ng demonyo, at ito ay nahuli ni Tang Wu. Direktang lumipad palabas si Lin. Sa oras na ito, halatang may depresyon sa tuktok ng bungo ni Baan, na nabasag lang ni Tang Wulan. Gayunpaman, medyo pinagsisihan pa rin ito ni Tang Wulan. Kung ginamit lang niya ang Golden Dragon Spear, hindi lang sana nabasag sa hangin si Baan. Isang pares ng malalaking dragon claws ang dumiretso kay Tang Wulan at hinawakan siya. Galit na umungol si Baan. Ang kaliskis sa buong katawan niya ay nagbuga ng madilim na berdeng ilaw. Kahit nasa mundong iyon, ito ay isang napakalakas na pag-iral, na nakaharap sa maliliit na tao. Nasaktan talaga ito, ang emosyon nito sa oras na ito ay naging kabaliwan, at ang nakakakilabot na aura ay nagpang-inig sa hangin. Sa sandaling ito, nagpakawala si Tang Wulan ng isang malakas na dragon na umuungal, at ang ikatlong gintong halo sa kanyang katawan ay kuminang ng maliwanag. Isang malaking gininto ang ulo ng dragon ang namumukadkad palabas na ang kanyang katawan ang diameter. Baliw si Baan. Sa isang iglap ay napigilan ang dagandong. Kaagad pagkatapos, ang ulo ng dragon ay sumugod palabas, si Tang Wulan ay gumawa ng pasulong na pagtulak gamit ang 2 kamay sa harap niya, at ang gintong dragon ay umungal sa gintong dragon na umakyat sa kalangitan. Boom! Ang ginto at madilim na berde ay nagsalubong sa hangin. Huminto sa ere ang katawan ni Tang Wulan bago itinapon patungo sa tuktok ng kuweba, habang si Baan ay muling napailing at noontog sa dingding ng kuweba sa malayo. Sa sandaling ito, lumilipad patungo sa direksyon ni Tang Wulan patungo sa tuktok ng kuweba, isang gininto ang liwanag ang kumislap palayo na parang tumatagos sa langit at lupa. Halos maabyutin niya ang katawan ni Baan sa ere sa isang kisap mata. Walang kamalay-malay na itinaas ni Baan ang kanyang malalaking kuko upang labanan, ngunit ang gintong liwanag ay dumaan sa mga higanteng kuko nito at direktang ipinako ang 4 na mata nito. Sentral. Si Tang Wulan ay isang direktang disipulo ng Tang Sect. Bagamat medyo mas malaki ang Golden Dragon Spear, walang duda tungkol dito. May sumisigaw na hiyawan sa bibig ni Baan, at pagkatapos ay makikita mo na ang hindi mabilang na madilim na berdeng agos ng hangin ay mabilis na namumuo sa direksyon ng gintong sibat, na bigla nitong hinayla. Bumaba si Tang Wulan mula sa langit, ang kanyang dibdib ay marahas na bumababa. Tila napakaikli lamang ng takbo ng labanang ito, ngunit ngayon lang niya ginawa ang lahat ng kanyang makakaya. Mayroong pangkalahatang pakiramdam ng pagbagsak sa buong tao. Sa sandali ng banggaan, ang kapangyarihan ni Baan ay higit pa sa inaasahan ni Tang Wulan, at sa ilalim ng kanyang buong pagsabog, ito ay hindi gaanong mababa sa kanya. Magkaharap ang magkabilang panig, kung hindi dahil sa ang gintong dragon na umuungal ay natigilan muna sa isa't isa, imposible para kay Tang Wulan na barilin ang gintong sibat ng dragon sa likod niya nang hindi nasugatan. Lumapag si Tang Wulan, sa kabilang panig, ang malaking katawan ni Baan ay nanginginig ng galit, sinusubukang kumawala mula sa Golden Dragon Spear, ngunit paano ito magagawa sa oras na ito? Ang madilim na berdeng daloy ng hangin ay naging madilim na berde ang gintong sibat ng dragon, ngunit ang malaking katawan ni Baan ay nagsimulang magkawatak-watek, hanggang sa tuluyang nabasag. Ang gintong sibat ng dragon ay kumislap ng gininto ang liwanag, at lahat ng madilim na berde ay nawala. Sa susunod na sandali, bumalik ito sa mga kamay ni Tang Wulan. Naramdaman na lang ni Tang Wulan na isang stream ng purong enerhiya ang na-injected sa kanyang katawan kaagad. Ang enerhiya na ito ay hindi para bumawi sa kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, ngunit upang gawing marahas na nanginginig ang kanyang bloodline na espiritu, na nagpapabilis sa operasyon nito, at mayroong maraming purong asensya sa dugo. May pakiramdam na naabsorb niya ang asensya ng Golden Dragon King nang masira niya ang selyo ng Golden Dragon King. Kahit na ang timbang ay mas maliit, ito ay napakadalisay na enerhiya. Ito ay, kahit alam niyang simulation lang ito, hindi totoong eksena, nagulat si Tang Wulan. Sa kanyang kasalukuyang pisikal na lakas, hindi madali para sa kanya na maramdaman ang kapangyarihan ng kanyang chi at dugo ng malinaw na siya ay bumubuti. Tuluyan ng hindi nakapagsalita ang Major. Sa pagtingin sa likod ni Tang Wulan, ang kanyang mga mata ay mapurol. Mahirap kalugan si Baan. Santukan. Ang misteryosong gintong halo, at ang kanyang kakaibang kapangyarihan. Tao ba talaga ang lalaking ito? Sa sandaling ito, isa pang madilim na berdeng figure ang lumabas sa gitnang butas, na lumulutang sa hangin. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, at talagang walang katapusan. Gayunpaman, sa oras na ito siya ay lubos na tiwala. Ang feedback mula sa Golden Dragonlance ay nagpabalik agad sa kanyang sigla at kapangyarihan ng dugo sa pinakamataas na estado nito, at napabuti pa. Ang madilim na berdeng figure ay halatang mas maliit kaysa sa nakaraang Baan. Ito ay mukhang 2 metro lamang ang taas at bahagyang mas mataas kaysa sa isang normal na tao.
Ito ay may isang pares ng mga espesyal na pakpak sa likod, na mukhang medyo tulad ng mga pakpak ng paniki, ngunit ang mga buto ay ito ay malinaw na mas malaki, at ang pinagsamang ay hindi isang ordinaryong pelikula, na natatakpan ng madilim na berdeng kaliskis. Ang kanyang figure ay halos kapareho ng sa isang tao na babae, ngunit ito ay higit na pinalaki kaysa sa isang normal na babae ng tao. Ang kanyang balakang ay napakalaki, ang kanyang dibdib ay malaki, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa madilim na berdeng apoy, ang kanyang baywang ay napakamanipis, at ang kanyang malalaking balakang ay medyo iba na. Proportioned. Ang mga dulo ng parehong mga kamay at paa ay natatakpan ng mga spike. Bahagyang ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata. Mula sa halimaw na ito, hindi niya maramdaman ang banta. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang isipan, nagmula ito sa pinakamalalim na bloodline, at medyo natakot siya nang hindi maipaliwanag. Hindi kaya mas nakakatakot ang nilalang na ito na mukhang tao kaysa sa naunang Bond. Nang makita niyang lumitaw ang nilalang na ito, biglang nagbago ang mukha ng Major, at nakita rin niya ang takot. Ngayon ang pagkabigla na ipinakita ni Tang Wulan dahil sa lakas ni Tang Wulan ay pinigilan niya sa sandaling ito. Sa sandaling ito, tila takot na lamang ang natitira sa kanyang puso. Magic. Ang sangkatauhan. Kamatayan. Ang malamig na boses ng magic charm ay umalingaw-ngaw sa kaibuturan ng kaluluwa ni Tang Wulan. Isang maliwanag na pattern ang lumitaw sa kanyang harapan gamit ang kanyang boses, at agad na naramdaman ni Tang Wulan na ang kanyang buong katawan ay biglang nanigas, at ang sigla sa kanyang katawan ay dumaan sa isang nakakatakot na bilis, sa paligid ng kanyang katawan, hindi ko alam kung kailan, lumitaw ang isang madilim na berdeng pattern ng liwanag, na mabilis na pumapasok sa kanyang katawan. Ito ay kakayahang magmura. Sa kontinente ng Daoluo, tanging ang mga masasamang espiritu lamang ang maaaring magkaroon ng katulad na kakayahan sa espiritu. Ngunit ang lalaking nasa harap niya na tinawag na demonyo ng mayor ay halatang hindi isang evil spirit master. Humph! Isang malamig na ungol ang tumunog mula sa bibig ni Tang Wulan, at ang vortex ng dugo sa kanyang katawan ay umikot ng galit na galit. Nagmula ito sa kombinasyon ng pinakamalakas na attachment at espiritual na kapangyarihan sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang liwanag ng mga makukulay na hiyas ay kumikislap, at isang malupit na pag-iisip ang bumungad sa kanya. Ang mahika ay sumungot, at ang mahinang berdeng apoy sa kanyang mga mata ay tumalon ng marahas. Sa susunod na sandali, si Tang Wulan ay bumaril na, hawak ang isang gintong sibat ng dragon, biglang humiwalay sa kanyang sumpa, at dumiretso sa kanya. Sa isang sampal ng mga pakpak sa likod ng magic charm, hindi niya alam kung saan niya inilabas ang isang kakaibang sandata na parang buto pero medyo parang saber. Bumagsak ito mula sa langit at bumagsak patungo kay Tang Wulan. Boom! Ang dalawa ay nagbanggaan, at si Tang Wulan ay biglang tinadtad mula sa himpapawid patungo sa lupa, ngunit ang demonyo ay sumandal din at lumipad palabas ng 12-dosenang metro. Ang mga mata ni Tang Wulan ay biglang naging solemn na, at ang katawan ng kabilang partido ay napakaliit, ngunit mayroon itong napakalakas na puwersa. Ang mahalaga ay hindi siya nagkakaintindihan. Sa sumunod na sandali ay umatras ang demonyo, biglang may kumislap na liwanag at anino sa kanyang katawan, at ang kanyang mga pakpak sa kanyang likod ay tila pumutok. Sa susunod na sandali ay dumating siya sa harap ni Tang Wulan. Masyadong mabilis ang bilis, kasing bilis ng kidlat. Ang kakaibang talam sa kanyang kamay ay direktang hamampa sa balikat ni Tang Wulan. Ang bilis ng kanyang paglipat, kahit si Tang Wulan ay hindi inaasahan noon. Huli na para umiwas. Sa oras na ito, gumawa din si Tang Wulan ng isang napakadirektang pagpili. Hindi niya sinubukang umiwas, at wala man lang siyang defensive action. Dumiretso ang kaliwang kamay sa dibdib ng kalaban at hinawakan ito, at biglang umindat ang kanang kamay palabas. Ang gintong sibat ng dragon, isang mahabang sandata, ay maaari lamang sumuko sa oras na ito at nahulog sa manipis na hangin, na ikan-awit ng kanyang kanang paa. Parehong talo. Tiwala si Tang Wulan sa kanyang sariling mga depensa, at gayon din ang kanyang kakayahang makabawi. Dapat kang magligtas kung sasalakayin mo ang kalaban. Napabuntong hininga ang demonyo, at ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay ay nagdala pa ng sunod-sunod na mga imahe, ang bilis ay masyadong mabilis. Bago bumaba ang mga kamay ni Tang Wulan sa kanya, nalaslas na niya ang kanyang balikat. Puff! Sumambulat ang dugo, at naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang kanyang kaliwang talim ng balikat ay direktang nabasag ng nakakatakot na puwersa. Ngunit sa oras na ito, ang kanyang malakas na pisikal na fitness ay nagpakita ng epekto nito. Bagamat hindi magagamit ang mga kakayahan ng espiritu, nandoon pa rin ang defensive power ng torso bones ng Mountain Dragon King. Habang nabasag ang clavicle at shoulder blades, marahas ding nagsalubong ang mga buto, na ikinapit ang espada ng kalaban. Isang alon ng enerhiya na puno ng kawalan ng pag-asa at pagkawasak ay nagmula sa espada. Si Tang Wulan mismo ay sinanay sa Devil Island. Ito rin ay ang enerhiya ng pagkasira, ngunit ang bahagi ng kanyang sariling katawan ay higit na dalisay. Kaya hindi masyadong naapektuhan. Kung tutusin, hindi mahuli ng kaliwang kamay ang kalaban, ngunit tinapik pa rin ito ng Golden Dragon Extinguishing Claw sa kanang kamay. Si Momi ay halatang tiwala sa kanyang bilis, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang kuko ni Tang Wulan ay bumaril, ngunit ito ay sumasaklaw sa radius na 10-10 metro.
Limang madilim na gintong ilaw ang kumikislap at nawala. Ang mahiwagang alindog ay kumikislap na ng mahigit 20 metro, ngunit kinunan pa rin ng madilim na gintong liwanag. Ang sandali bago matamaan, ang kanyang mga pakpak ay biglang sumara sa kanyang likuran. Boom! Ang magic charm ay direktang bumaril ng 100 metro na parang cannonball, at tumama sa batong pader sa di kalayuan. Ang isa sa kanyang mga pakpak ay tuwirang napunit ng nakapatay na kuko ng gintong dragon, at nahulog ito sa hangin. Sa pilitang tiniis ni Tang Wulan ang matinding sakit mula sa kanyang balikat, at sa pamamagitan ng isang piko sa kanyang kanang paa, ang gintong sibat ng dragon ay nabaril, hinabol ang katawan ng demonyo at lumipad. Imposibleng hindi niya samantalahin ang pagkakataong ito, ngunit siya mismo ay tumalikod at tumakbo, na nagmamadali sa Major sa pinakamabilis na tulan habang siya ay lumapag sa lupa. Ang bilis ng demonyong ito ay masyadong mabilis, sa loob lamang ng isang tiyak na hanay mula sa Major ay masisiguro niyang protektahan siya. Ang madilim na berdeng ilaw ay kumislap, at ang mahiwagang anteng-anteng ay dumulas at bumagsak sa lupa bago dumating ang gintong dragon na sibat. Pero halatang nasugatan din siya, hindi lang isang pakpak ang natanggal, kundi 5 malalalim na sugat din ang naiwan sa katawan niya. Ang kanyang mga sugat ay nanginginig ng marahas upang maghilam, ngunit ang matalim ngunit nakakabaliw na luha na nakakabit sa mga kuko ng Golden Dragon ay dumurog sa kanyang mga sugat. Ang malalaking patak ng madilim na berdeng likido ay damaloy mula sa kanyang katawan, tumulo sa lupa at agad na naging makapal. Ang makapal na dark green na gas ay nakatakas kung saan-saan. Tao, ang iyong kaluluwa ay magtitiis sa pagdurusa ng buhay na walang hanggan sa kalaliman. Muling tumunog sa isipan ni Tang Wulan ang boses ng magic charm. Ngunit sa oras na ito, nakabalik na si Tang Wulan sa Major, at kasabay nito ay hinugot ang sable sa kanyang balikat. Tinataka ng linya ng dugo upang maiwasan siyang mawala ng masyadong maraming dugo, kahit na ang mukha ni Tang Wulan ay namutla, ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng kahit katiting na sakit. Toughness ay palaging ang kanyang kalidad. Ang gintong liwanag ay kumislap, at ang gintong sibat ng dragon ay bumalik sa kanyang kamay. Huminga ng malalim si Tang Wulan at inayos ang blood vortex sa kanyang katawan. Damaloy ang malakas na dugo patungo sa sugat. Dala niya ang sibat sa kaliwang kamay at itinulak ang kanang kamay sa balikat. I-double-click upang ihanay ang mga buto. Nakatayo sa likuran niya ang Major, at naririnig pa niya ang click na dulot ng mga pagbabago sa mga buto. Ngunit ang katawan ni Tang Wulan ay hindi man lang nanginig. Ito ay isang kalooban ng bakal. Tapos na, tapos na. Nakaramdam ng bahagyang pagkahilo ang Mayor sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, biglang gumalaw ang mahiwagang alindog sa di kalayuan. Niyugyug niya ang katawan at naging 2 figure. Mula sa malaking butas ng kuweba, hindi mabilang na madilim na berdeng sinag ng liwanag ang galit na tumalsik at iniksyon sa kanyang katawan. Among. Ang kanyang mga putol na pakpak ay muling lumaki, at ang kanyang nakakatakot na bilis ay ginawa siyang halos sa isang kisap mata, at siya ay nasa harap na ni Tang Wulan. 2 figure mula sa kaliwa at isa pa, ang figure sa kaliwa ay muling nag-transform sa isang war sword, at dumiretso sa Tang Wu. Naputol ang balikat ni Lin. Ang figure sa kanan ay biglang huminto sa himpapawid. Ang rune na lumitaw kanina ay lumitaw muli, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito nakatutok kay Tang Wulan, ngunit sa Major na nasa likuran niya. Ang bilis ng magic charm na ito ay masyadong mabilis, ito man ay bilis, kapangyarihan, o ang nakakatakot na spell na ito ay lubhang nakakagulat. Si Tang Wulan ay wala kahit gaanong oras para mag-isip sa gitna ng mga kislap ng liwanag. Ang tanging magagawa niya ay magdesisyon sa isang iglap. Nang hindi pinapansin ng demonyong nagmamadaling pataas mula sa kaliwa, lumingon si Tang Wulan halos kaagad, ibinuka ang kanyang mga braso, at hinawakan ang Mayor sa kanyang mga bisig. Kasabay nito, isang ulap ng gininto ang liwanag ang biglang bumungad sa kanya. Itaas ang ulo. Golden Dragon Roar. Naramdaman lang ng Major na mayroong sobrang init na pagbabago-bago ng enerhiya mula sa katawan ni Tang Wulan. Siya ay nanigas na dahil sa sumpa sa kamatayan, at nabawi na niya ang kanyang kakayahang kumilos. Puff, napakalapit ng tunog ng matalim na talim na pumapasok sa laman, ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang pakiramdam ng seguridad at ang mabilis na kumikinang na kaliskis. Boom! Umiikot ang kalangitan, at malabong nakita ng Mayor na ang gintong sibat ng dragon ni Tang Wulan ay natangay, at ang lahat ng mga demonyong nagkatawang tao sa dalawa ay hamampas at lumipad palabas. Naroon din ang dagandong ng mga gintong dragon sa hangin, ngunit nakakita rin siya ng gintong-gintong sibat. Bumagsak ang braso niya sa lupa kasama ang kalahati ng balikat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa abot ng kanyang makakaya, at kasabay nito ay ang pagpindot sa button ng instrumento na inilabas. Naging distort ang lahat sa paligid, tanging ang sumisigaw na tunog ng magic charm ang umalangaw sa kanyang tenga. Nang mawala sila, 2 patak lang ng luha ang bumagsak mula sa langit, at napunit sila sa goek ng mga pag-atake ng takot na sinundan ng demonyo. Biglang nanginig ang katawan ni Tang Wulan, at dahan-daang iminulat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata. Bahagyang tumaas baba ang kanyang dibdib, at unti-unti itong kumalma pagkatapos ng ilang beses.
Subconsciously hinawakan ang kanyang kaliwang balikat, ang tunay na bagay ay naroon pa rin, ngunit ang marahas na sakit bago yun ay nananatili pa rin. Sobrang totoo. Lihim na napabuntong hininga sa kanyang puso, kung hindi lang protektahan ang mayor, magkakaroon pa rin siya ng kapangyarihang lumaban, hanggat kaya niya talagang saksakin ang demonyo gamit ang gintong sibat ng dragon, marahil, magkakaroon siya ng pagkakataong gawing tagumpay ang pagkatalo. Gayunpaman, talagang makapangyarihan ang magic charm na iyon, at hindi ko alam kung paano ito sinaliksik ng Blood God Legion na ito bilang isang assessment. Bumukas ang takip ng salamin, at bumukas din ang lahat ng kagamitan sa pag-aayos sa katawan ni Tang Wulan. Matapos igalaw ang kanyang mga balikat, lumabas siya sa kanyang salamin na takip. Hindi pa nagigising ang Major sa kabila, at kitang-kita niya sa takip ng salamin, napakunot ang noo niya, na para bang dinarones niya ang matinding sakit. Biglang nanginig ng malakas ang kanyang katawan, at muling kumalma. Majay gising ba ito? Mula sa hininga ng Mayor, hinuhusgahan noon ni Tang Wulan na ang lalaking ito ay dapat nasa ika-5 ring batay lamang sa kanyang soul power cultivation base. Kahit na hindi niya alam kung ano ang kanyang background, ngunit sa kanyang edad na 25 o 6 na taong gulang, napakahusay na para sa kanyang espiritong kapangyarihan na maabot ang antas na ito. Pagkatapos ng lahat, si Tang Wulan at ang iba ay hindi maaaring gamitin upang sukatin ang mga ordinaryong Panginoon ng espiritu. Sila ang 7 Shrek monsters ng kontemporaryong panahon. Sa mga tao ng parehong henerasyon, dapat silang tumayo sa tuktok. Maya-maya, dahan-daang iminulat ni Major ang kanyang mga mata. Ilang saglit na nawala ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagsimula siyang mag-focus muli. Sa takip ng salamin, nakita na lang niya si Tang Wulan na nakatayo sa labas na nakatingin sa kanya. Isang komplikadong kulay ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga mata, at binuksan ng Mayor ang takip ng salamin at pinakawalan ang sarili mula sa pagkakagapos. Ngunit nang siya ay lumabas mula sa salamin na takip, ang kanyang mga paa ay malambot, at si Tang Wulan ay halos walang malay na humakbang pasulong at sinalo ang kanyang katawan. Hindi ko ito nahanap sa labanan noon, ngunit sa pagkakataong ito ay naramdaman ni Tang Wulan na halatang medyo mataas ang temperatura ng katawan ng Major, ngunit ang figure ay napakahusay at napaka-flexible. Sa unang tingin, ito ay resulta ng regular na ehersisyo. Siya ay may matalas, maiksing buhok at puno ng sigla sa pagitan ng kanyang mga kilay. Salamat. Namula ang Major, nagpupumilit na tumayo ng diretsyo mula sa mga braso ni Tang Wulan. Sinabi ni Tang Wulan, ang aking pagtatasa. Natigilan si Major, pero agad din siyang bumalik sa normal, at pati mukha niya ay parang bumalik sa orihinal na lamig. Nakapasa na. Sumama ka sa akin. Pagkatapos noon, inilabas niya siya sa silid na ito na nakatuon sa pagsubok. Napakabilis ng takbo niya, mas mabilis man lang kaysa pagdating niya, parang may iniiwasan siya. Katulad. Buti na lang pumasa, ngunit medyo nagalit din si Tang Wulan, hindi siya nakaimik kaya mabilis niyang nalantad ang kapangyarihan ng Bloodline Spirit Ring. Pero ang sarap ng feeling ng nag-aaway kanina. Ang ganitong uri ng mapang epong pakiramdam ay nakakatulong sa kanyang aktwal na pakikipaglaban, lalo na pagkatapos niyang tinusok si Bon ng gintong dragon na sibat at hinigop ang espesyal na enerhiya ni Bon. Mas maganda pa. Sa pagkakataong iyon, parang ang pakiramdam niya ay gumanda ang kanyang katawan nang uminom siya ng tonic. At ang pakiramdam na ito ay sinamahan ng pagpapabuti ng kanyang pisikal na fitness, ito ay hindi lumitaw sa loob ng mahabang panahon. Sayang lang at nasa ilusyon lang. Magiging mahusay kung mayroong gayong mga nilalang sa totoong mundo, at ang kasunod na pagtaas ng pisikal na lakas ay bumagsak. Habang inaalala ang mga nakaraang laban at natututo mula sa mga aralin, sumunod siya sa likod ng Major at nag-shuttle sa kampo. Hindi nagtagal, dinala siya ng Mayor sa orihinal na lugar at muling nakita ang tenyente. Tapos na ang assessment. Matagal na. Nakapasa na ba ang binatang ito? Nakangiting tanong ng tenyente. Tumango ang Mayor, pumasa. Napansin ni Tang Wulan na hindi sila gumamit ng mga ranggo ng militar sa kanilang pagpapalitan sa pagkakataong ito. Anong antas ng pagpasa? Tanong ng tenyente. Umiling ang Major, ewan ko, kailangan kong maghintay sa judgment. Napakataas. Napakataas. Kilalang kilala ng tenyente ang Mayor, at walang gaanong tao sa buong Blood God Legion na maaaring magbigay sa kanya ng ganoong pagsusuri. May isip kung gaano gulat ang napakagandang binata sa kanyang harapan. Maaari mong hawakan ang koleksyon ng mga supply para sa kanya, at pansamantalang ayusin ito sa opisina ng lihim na serbisyo. Ang partikular na pamamahagi ay maaari lamang isagawa pagkatapos na gawin niya ang pagsusuri. Sabi ng Major. Okay. Tapos gusto mo bang isama siya para makilala ang barracks? Ngayon member na siya ng Blood God Legion. Nakangiting tanong ng tenyente. Nag-alinlangan ang Mayor, ngunit tumango, sige, lalabas ako at hihintayin siya. Irehistro mo siya. Pagkatapos magsalita, tumalikod ang Mayor at lumabas ng hindi nakakagawa ng 2 hakbang. Bigla siyang huminto at lumingon kay Tang Wulan at sinabing, ang pangalan ko ay Long Yuzo. Pagkasabi nito ay lumabas na siya. Long Yuzo, parang pangalan na may kwento. Maganda ba ang pangalan niya? Nakangiting tanong ng tenyente. Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, napakaganda. Mahiwagang sinabi ng tenyente, she's still single, you have to work hard.
Natigilan si Tang Wulan saglit, at hindi napigil ang matawa, matchmaker ka pa rin ba? Bumantong hininga ang tenyente, hindi naman, sino ang gumawa sa akin na magkaroon lamang ng ganoong anak na babae? Anak na babae. Agad namang nagulat si Tang Wulan, na si Major Long Yuzo ay tila hindi gaanong kamukha ng nasa harap niya. Para siyang tatay, sa tingin mo ba medyo kakaiba ang relasyon namin dati? Kung tutusin, normal lang. Kampo ito ng militar. Sa normal na oras ng trabaho, tatawagan kami ng mga hanay ng militar. Kapag oras na ng pahinga, natural na anak ko pa rin siya. Okay. Oo, maaari na tayong magparehistro. Ang iyong impormasyon ng pagkakakilanlan ay naipasok sa pamamagitan ng sulat ng pagpapakilala noon. Tang Wulan ay ipinanganak sa bakuran ng Shrek sa Academy. Oo. Tumango si Tang Wulan. Sinabi ng tinyente, edad 21 taong gulang. Magkano ang iyong paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa? Kailangan ko ang iyong kasalukuyang totoong data. Mga level 58, matagal ko na itong hindi nasusubok. Sinabi ni Tang Wulan ang totoo. Ang tenyente ay bumulalas, talagang karapat-dapat kang maging isang estudyante ng Shrek Academy. Nasaan ang battle armor? Ano ang pangalan? Sinabi ni Tang Wulan, Longyu. Two-character battle armor. Bahagyang nanginig ang katawan ng tenyente, at medyo naunawaan niya kung bakit iba ang tingin ng kanyang anak sa binatang ito. Ang dahilan kung bakit siya gagawa ng inisyatiba upang paalalahanan si Tang Wulan na ang kanyang anak na babae ay walang asawa ay dahil sinabi sa kanya ni Long Yuzo ang kanyang pangalan noon pa. Kahit papaano ay hindi pa nakita ng tinyente ang sitwasyong ito. Oo, tumango si Tang Wulan. Pagkatapos ng serye ng pagpaparehistro, ang tenyente ay naglabas ng ilang uniforme ng militar at ibinigay kay Tang Wulan, 2 manipis at 2 mabibigat na uniforme sa taglamig. Yun lang, wala nang iba. Sir, wala po ba kayong armas? Tanong ni Tang Wulan. Umiling ang tenyente, hindi, sa Blood God Legion, walang sinuman ang makakakuha ng isang bagay ng walang kabuluhan. Kung gusto mong makakuha ng mas malalakas na sandata, at gustong makakuha ng mas mataas na ranggo, kailangan mong umasa sa sarili mong pagsisikap. Dito, ang merito ng militar lamang ang maaaring ipagpalat sa gusto mo. Lahat ng bagay. Merito sa militar. Magsagawa ng mga gawain. Sa mapayapang panahon, hindi madaling makaipon ng merito sa militar. Hindi iniisip ni Tang Wulan na sa ganoong lugar kung saan masama ang kalagayan ng pamumuhay, magkakaroon ng grupo ng mga masasamang espiritu na tinuturuan ng banal na espiritu. Malalaman mo mamaya. Sige na, hinihintay ka na niya sa labas. Halatang malabo ang ngiti sa mukha ng tinyente. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, Sir, may girlfriend ako. Natigilan ang tinyente at nagkibit balikat, wala lang. Bago tayo ikasal, posible ang lahat. Walang sinabi si Tang Wulan. Sinubukan na lang niyang suntukin ang kaliwang dibdib gamit ang kanang kamao. Itinuring ito bilang isang pagsaludo ng militar sa Blood God Legion at inilagay ang mga damit sa kanyang storage ring bago siya lumabas. Naghintay si Long Yuzo sa labas, ang kanyang magandang mukha ay malamig pa rin, nakita niya si Tang Wulan na lumabas at sinabi, sumama ka sa akin, ihahatid kita sa iyong matutuluyan, at kasabay nito ay saglit na ipinakilala ang kampo. Malamig pa rin ang panahon sa labas, ngunit ang antas ng pagbabago ng temperatura ay may kaunting epekto kay Tang Wulan. Ang unang bagay na kailangan mong malaman ay kung saan ka hindi maaaring pumunta. Ang gusali doon ay ang command ng Legion. Hindi sapat ang mga ranggo at posisyon. Hindi ka makapasok ng walang summon ng boss. Mayroon din doon, iyon. Sa gilid ay ang bodega ng armas, na isang mabigat na lupa. Hindi ka maaaring pumasok ng kusa. Ito ang kwartel at ang karamihan sa mga lugar ng pagsasanay sa iba't ibang lugar. Ang makabagong kagamitan sa pagsasanay ay maaari kang pumunta at gamitin ito anumang oras, ngunit kailangan mong isuot ito, ang iyong pagkakakilanlan ay nasa iyong mga uniforme. Binigyan ni Long Yuzo si Tang Wulan ng detalyadong pagpapakilala sa kampo. Sir, may tanong po ako, pwede po ba akong umalis ng camp kung gusto ko? Tanong ni Tang Wulan. Huminto si Long Yuzo, umalis sa kampo. Ano ang gusto mong gawin? Sinabi ni Tang Wulan, huwag kang gumawa ng anuman, maglakad-lakad ka lang. Mahinahong sinabi ni Long Yuzo, bago maabot ang rank ng Major, walang holiday. Sa itaas ng rank ng Major, maaari kang lumabas ng isang araw sa isang linggo sa bakasyon. Gayunpaman, kailangan mong ibigay ang lahat ng mga armas at kagamitan, kabilang ang mga mecha, kapag lumabas ka. Maaari ka lamang lumabas sa iyong sariling kakayahan. Oh! Hindi nag-alala si Tang Wulan tungkol dito. Hanggat hindi niya hahayaang hindi gamitin ang kanyang martial spirit at battle armor, medyo malayo ang pagpunta sa Agni Basin sa isang araw, ngunit hindi ito imposible. Lumipad lang. Gayunpaman, ang ranggo ng Major, ito ay tila medyo malayo. Ayon sa kanyang pag-unawa sa hukbo, pagkatapos sumali sa hukbo, ikaw ay unang naging isang pangatlong klaseng sundalo. Sa ganitong ranggo ng mga sundalo, kailangan mo munang tumaas sa isang pangalawang klase na sundalo, at pagkatapos ay isang unang klase na sundalo. Ito ay maaaring ituring bilang isang pribadong ranggo. Pagkatapos ay dumating ang watawat, ang tenyente, ang kapitan, at pagkatapos ay ang mayor.
Sa madaling salita, siya at ang kaharap niya ay pinaghihiwalay ng 5 o 6 na antas. Ang pag-upgrade ng iyong ranggo sa militar ay medyo madali sa maagang yugto. Hindi ito dapat maging mahirap depende sa iyong aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, una sa lahat kailangan mong magsagawa ng isang espesyal na pagsasanay para sa isang buwan. Ito ay kinakailangan para sa lahat ng mga bagong dating. Ang isang buwang pagsasanay ay nagbibigay daan sa iyo upang maunawaan ang Blood God Legion at malaman kung ano ang dapat mong gawin bilang isang miyembro ng Blood God Legion. Hindi napigilan ni Tang Wulan na magtanong, Sir, gaano katagal mo ginamit para umasenso sa Major? Bahagyang itinaas ni Long Yuzo ang kanyang kilay, huwag masyadong mataas, ginamit ko ito sa loob ng 4 na taon. Dapat ay mas mabilis ka kaysa sa akin, ngunit tandaan, huwag maging gaaman sa merito, ang pinakasinakripisyo ng Blood God Legion sa mga nakaraang taon ay ito. Sa susunod na buwan espesyal na pagsasanay, magkakaroon ng espesyal na pagsasanay sa lugar na ito. Naiintindihan. 4 na taon. Hinding-hindi ko milalagay si Guyana sa Fire Basin sa loob ng 4 na taon. Ang dahilan kung bakit medyo nanlumos si Tang Wulan ay ang kanyang soul communicator ay nawala ng signal dito, na nangangahulugang wala na siyang paraan para makontak si Guyana. Sabik ka bang umalis? Nakita ni Long Yuzo ang pagbabago sa ekspresyon ni Tang Wulan. Sinabi ni Tang Wulan, hindi sabik na umalis, ngunit umaasa lang akong umunlad sa lalong madaling panahon. Siyempre, hindi niya sasabihin na may girlfriend siyang naghihintay sa labas, na marahil ay bawal sa alinmang hukbo. Dinala ni Long Yuzo si Tang Wulan sa isang barracks at naglakad papasok. Napakalinis ng barracks at metallic ang buong katawan, ngunit sa sandaling makapasok sila sa loob ng barracks, tataas kaagad ang temperatura. Ito ay mainit at komportable. Ito ang kwarto mo. Sa lugar namin, hiwalay na kwarto ang lahat, na i-adjust ayon sa level. Recruit ka, sa pinakamababang level. Pag tumaas ka sa tenyente, may adjustments, tapos kailangan mong pumasok sa school. Maa-promote ka lang sa next level. Maa-assess ang assessment mo ngayon, at magsisimula na muna ang recruit training. Bukas. Kinailangan ni Long Yuzo na umalis pagkatapos magtapat, ngunit pinigilan siya ni Tang Wulan, Sir, saan ako kakain? Sinabi ni Long Yuzo, hindi ba ngayon ko lang sinabi sa iyo ang tungkol sa cafeteria? Mapait nang umiti si Tang Wulan, hindi. Sinabi ni Long Yuzo, alam mo ba ang panuntunan na ang mga recruit ay walang makakain? Ha? Napatulala si Tang Wulan kay Long Yuzo, at may ganoong hukbo. Walang pagkain. Mahinang sinabi ni Long Yuzo, dito, dapat umasa sa sarili ang lahat, kasama na ang mga pagkain. Hindi mo kailangang ipagpalit ang serbisyo militar sa pagkain sa cafeteria para makakain. Gayunpaman, ang mga recruit ay maaaring pansamantalang humiram ng pera at ibawas sa serbisyo militar sa hinaharap. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Tang Wulan, kakaiba talaga itong Blood God Legion. Sir, pwede bang humiram sa inyo? Pansamantalang tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Long Yuzo, oo, ang buwan ng interes ay 10%. Natahimik si Tang Wulan saglit, napakataas. Gayunpaman, palaging may makakain, kaya wala akong pagpipilian kundi ang sabihin, sige, kung gayon ay hihiram muna ako sa iyo. Sumama ka sa akin, oras na para sa hapunan. Sabay na lumabas ng barracks ang dalawa, at hindi naman kalayuan ang cafeteria. Nang sundan ni Tang Wulan si Long Yuzo sa cafeteria, nakita niya ang pinakamaraming tao na nakita niya pagkatapos pumasok sa Blood God Legion. Napakalaki ng cafeteria, na may kabuuang lawak na ilang libong metro kwadrado. Pagtingin sa paligid, hindi bababa sa 2,000 tao ang kumakain dito, at marami pang tao ang pumapasok sa walang katapusang sapa. Mayroong higit sa 100 mga bintana para sa pagtanggap ng pagkain, at mayroon ding iba't ibang mga palatandaan sa kanila. Ang mga simpleng numerong 1, 2, 3, at 4. Ipinaliwanag ni Long Yuzo kay Tang Wulan kung mas maliit ang bintana, mas mahal ang pagkain, ngunit kung mas masustansya ito, mas makakatulong ito sa katawan. Naisip ni Tang Wulan sa kanyang sarili, hindi ba ito ang katulad ng mga regulasyon ng akademya noon? Gayunpaman, hindi niya binigyang pansin ang dami ng gana niya noon. Talaga, may sapat na pagkain sa bintana, kaya pumunta siya upang kainin ito. Hindi ko akalain na pagkatapos magsundalo, wala akong pakialam sa pagkain. Buti na lang at hindi na ako gaanong kumain gaya ng dati. Dinala ni Long Yuzo si Tang Wulan sa ika-6 na bintana at pumila sa likod. Natuklasan din ni Tang Wulan na mas maliit ang bintana, mas kakaunting tao ang nakapila. Tulad ng 3 bintana ng no. 1, no. 2, at no. 3, wala man lang nakapila. Ilang tao ang nagluluto. Sa kantin, pinakamalaki ang bilang ng mga tinyente. Hindi pa niya nakikita ang rank ng privates. Pati sa sarili niya, hindi pa siya nagsusuot ng uniforme. Anyway, karga-karga siya ni Long Yuzo. Hindi na kailangang suriin ang kanyang pagkakakilanlan. Bilang isang foodie mula maliit hanggang malaki, talagang interesado si Tang Wulan sa kung ano ang makakain sa unang 3 bintana, ngunit nahihiya siya sa kanyang bulsa at walang magawa. Habang nakapila, tinanong ni Tang Wulan si Long Yuzo sa mahinang boses, Sir, kailangan ba natin ng palsipikado sa ating hukbo?
Sumulyap si Long Yuzo sa kanya, syempre kailangan itong gamitin sa pag-aayos ng mga mecha. Anong problema? Panday ka. Tumango si Tang Wulan at sinabing, oo. Isa akong panday. Kung mamemeki ako, maaari ba akong makakuha ng merito sa militar? Sinabi ni Long Yuzo, okay lang, ngunit medyo mababa. Sapat na bang kumain? Tanong muli ni Tang Wulan. Sinabi ni Long Yuzo, nag-aalala ka na wala kang makakain. Hindi mo ba ito pinahiram sa iyo? Ibabalik ko ito pagkatapos mong makaipon ng merito sa militar. Hindi nagpaliwanag si Tang Wulan, hindi niya masabi na gusto niyang kumain ng maayos, tumango lang siya. Ulan at nyebe. Sa sandaling ito, isang magandang boses ang tumunog, at si Tang Wulan ay hindi namamalayan na tumingin sa direksyon ng tunog. May nakita akong babaeng officer na nakapusod na naglalakad papunta sa gilid. Ang ranggo ng kapitan at ang tuwid na uniforme ng militar ay may napakagandang epekto sa mga babae. Mukhang heroic din ang isang ito. Sa mga tuntunin ng hitsura, hindi siya mas masama kaysa kay Long Yuzo, ngunit ang kanyang mga linya sa mukha ay mas malambot. Isang pares ng malalaking mata ang kumikinang na may kakaibang kulay. Hulyo. Nang makita ang kapitan na ito, nagpakita si Long Yuzo ng pambihirang ngiti sa kanyang mukha. Nagtataka ang tingin ni Jiang Qiu kay Tang Wulan, normal. Bago ba siya dito? Napakagwapo. Tumango si Long Yuzo, kaka-rating ko lang ngayon at pumasa sa pagsusulit. Ihahatid ko siya sa hapunan. Ngumiti si Jiang Qiu at sinabing, ito ay ang iyong kabaitan at mababang interes na pautang. Sinasabi ko sa iyo, palagi kang lumalabag sa mga patakarang tulad nito, at lahat ay magkakaroon ng mga opinyon. Ang mga tao ay palaging may buwan ng interes na 100%, at ang iyong buwan ng interes ay 30%. Hiniram ko lang ito. Kung hindi dahil sa iyo, matagal nang tumigil ang mga iyon sa paggawa nito. Ano? 100% buwan ng interest rate. Nanlaki ang mga mata ni Tang Wulan habang nakikinig siya sa malapit. Bukod dito, hindi siya pinahiram ni Long Yuzo ng 30%. Ito ay 10% lamang. Gayunpaman, kasing talino niya, tiyak na hindi niya ito sasabihin sa oras na ito. Sumulyap si Long Yuzo kay Tang Wulan, bahagyang namula ang kanyang magandang mukha, hindi madali para sa mga bagong dating. Nandito rin kaming lahat. Kung makakatulong ka, mangyaring tumulong. Lumingon si Jiang Qiu kay Tang Wulan, ang kanyang ngiti ay halatang mas malabo, munting gwapong lalaki, ang pangalan ko ay Jiang Qiu, ano ang iyong pangalan? Tang Wulan. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Ang kanyang ngiti ay banayad at puno ng sikat ng araw, at ang kanyang malalaking matingkad na mga mata ay malinaw na tila naaaninag ang buong mundo. Nang makita ang kanyang ngiti, hindi mapigilan ni Jiang Qiu na matigilan. Lihim niyang sabi sa puso niya, sobrang gwapo. Ang gwapong lalaki sa Blood God Legion ay talagang ang pinakamataas na proporsyon sa lahat ng hukbo, at sanay na siyang makita ito, ngunit kung ikukumpara sa nasa harapan niya, ang iba ay mukhang mas mababa. Sa kanyang mapanuring mga mata, hindi niya mahanapan ng mali si Tang Wulan. Ito ay hindi kailanman bago. Itinagilad niya ang kanyang ulo para tingnan si Long Yuzo, nakakatuwa. Ano ang kanyang marka sa pagsusulit? Sumulyap si Long Yuzo sa kanya, hindi ko alam. Nagulat na sabi ni Jiang Qiu, dinala mo siya sa hapunan. Dapat mo rin siyang dalhin para sa pagtatasa. Bakit hindi mo alam? Sinabi ni Long Yuzo, ang kanyang pagganap ay kailangang suriin sa itaas, hindi ako makapagbigay ng marka. Nagulat si Jiang Qiu, napakalakas. Sinabi ni Long Yuzo, ito ay magiging mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Nang may sasabihin pa sana si Jiang Qiu, isang malakas na boses ang nagmula sa likuran, hindi ako naniniwala. Nang lumingon silang tatlo ay may nakita silang isang matangkad na lalaking opisyal na nasa likuran na nila. Ang kanyang hitsura ay medyo katulad ng kay Jiang Qiu, siya ay matipuno, mas maikli lang ng kaunti kaysa kay Tang Wulan. Ngunit ito ay napakalakas, lalo na ang isang pares ng mga braso, ang mga kalamnan ay nakaumbok at kahit na medyo nakakatakot. Si Tang Wulan ay matipuno na, ngunit ang isang ito ay sapat na upang ilarawan ito bilang marilag. Kuya! Sumigaw si Jiang Qiu, at nagkusa na sumulong at yakapin ang braso ng kanyang kapatid na may mapanlokong anyo. Napansin din ni Tang Wulan na ang ranggo ng Tenyente Koronel ay nakabitin sa balikat na ito. Tumango si Long Yuzo sa kanya, ano ang hindi mo pinaniniwalaan? Nang tumingin sa kanya ang Lieutenant Colonel, halatang medyo naiinitin siya, hindi ako naniniwala na kaya niyang maging ganoon kagaling. Mapupuri mo si Yuzo. I wonder what level do you think he can reach? Second class soldier. Umiling si Long Yuzo, mga first class na sundalo. Imposible. Nagulat na sinabi ng Tenyente Koronel, dapat mong malaman kung gaano kahirap para sa mga recruit na ma-rate bilang mga first class na sundalo. Alam nating lahat kung gaano kahirap para sa Blood God Legion na mapabuti ang ranggo nito nang walang merito sa militar. Tila ayaw siyang kausapin ni Long Yuzo, tumalikod at nagpatuloy sa pagpila. Ang Tenyente Koronel ay tila sanay na sa kanyang ugali noon pa man, at lumingon kay Tang Wulan, boy, sinabi ni Yuzo na maaari mong abutin ang unang klaseng sundalo. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, hindi ko alam ang pamantayan sa paghatol, hindi ako makapaghusga. Hello, sir, ito si Tang Wulan.
Tulad ng sinabi niya, isang hindi nakakapinsalang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kagagaling lang niya rito, at pagkatapos niyang mapag-aral sa Devil's Island, alam na alam niya kung ano ang pinakamagandang paraan para tuluyan siyang ma-promote. Hindi ako naniniwala, ano ang pinakamagaling mo? Tanong ng Tenyente Koronel. Tila wala siyang naramdaman sa pagbati ni Tang Wulan. Si Jiang Qiu ay tumingin kay Tang Wulan nang may pagtataka sa tabi niya. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, masasabi bang ang isang ito ay itinuturing ang kanyang sarili bilang isang karibal sa pag-ibig? Mula sa mga mata ng Tenyente Koronel na nakatingin kay Long Yuzo, masasabi niyang tila gusto ng lalaking ito ang mayor. Ito ay malinaw na isang inosenteng sakuna. Lakas! Mahinang sabi ni Tang Wulan. Ayaw niyang gumawa ng gulo, at hindi ibig sabihin nito ay pagtitiisan niya ang anumang bagay kapag nakasalubong niya ito. Kailangan pang umasa ang hukbo sa lakas para magsalita. Tumawa ang Tenyente Koronel, lakas. Okay, magpaligsahan tayo. Kung makakahawak ka ng 3 segundo sa kamay ko, naniniwala akong maaangat ka sa unang klase. Malamig ang mukha ni Tang Wulan, sa tingin mo ba maa-promote ako? Mukhang wala itong kinalaman sa akin. Bakit ako makikipagkompetensya sa iyo? Nanlaki ang mga mata ni Jiang Qiu, at si Long Yuzo sa kanyang harapan ay hindi maiwasang lumingon. Tulad ng sinasabi, ang mga bagong silang na guya ay hindi natatakot sa mga tigre. Mas maganda ang pakiramdam ng mga recruit pagkatapos nilang pumunta rito, ngunit wala silang magandang katapusan. Ang Tenyente Koronel ay hindi nagalit, ngunit tumingin kay Tang Wulan ng may interes at sinabi, kung gayon sa tingin mo, paano ka makikipagkompetensya sa akin? Bigla ring tumawa si Tang Wulan, na may napakaamong ngiti. Kung may ibang mga taga Shrek 7 Devils na nandito ngayon, na nakikita ang kanyang ngiti na ganito, siguradong mauunawaan mo na ang lalaking ito ay dapat na nanloloko. Kung mas maitim ang tiyan, mas same time ang ngiti sa mukha ni Tang Wulan. Sir, kara-rating ko lang, at wala akong military skills na makakain. Bakit hindi, tumaya tayo sa kainan? Kapag nanalo ako, pwede mo akong kainin lahat ng gusto mo sa kahit saang bintana dito. Tapos magbabayad ka. Ilang beses siyang tinignan ng Lieutenant Colonel pataas baba, okay. Yun lang. Kapag natalo ka, hindi ako mahihirapan sa'yo, lumapit ka sa akin at labhan mo ako ng 1 buwan. Paano? Ang pangangailangang ito ay talagang hindi mataas, at hindi mapigilan ni Tang Wulan na bawasan ang kanyang sama ng loob sa Tenyente Koronel na ito ng ilang puntos, hindi bababa sa isang ito ay hindi labis. Gayunpaman, sigurado ba talaga siya na alam niya kung ano ang itinaya niya sa sarili niya? Ang bakas ng awa ay hindi maiwasang maguhit sa puso ni Tang Wulan, kung gayon, nakikita mo, paano tayo naghahambing. Easy, shake hands. Hanggang sa umami ng pagkatalo ang isang partido. Gaya ng sinabi niya, iniunat ng Tenyente Koronel ang kanyang malaking kamay na parang pamaypay. Tumingin si Tang Wulan kina Jiang Qiu at Long Yuzo at sinabi, tutulungan tayo ng 2 pinuno na maging saksi. Marahan na bamantong hininga si Jiang Qiu, munting gwapong lalaki, hindi masamang maglaban ng damit ng kapatid ko sa loob ng 1 buwan. Kapag nangyari iyon, alamin ang tungkol sa karanasan sa pakikipaglaban mula sa kapatid ko. Ngumiti si Tang Wulan, Sir, sigurado ka bang matatalo ako? Ngumiti si Jiang Qiu, mukhang may tiwala ka sa sarili mo. Mas mabuti na ito kaysa magdagdag ako ng taya. Kapag nanalo ka, ako na ang bahala sa pagkain mo, at kapag natalo ka, maglalaba ako ng damit ko sa loob ng 1 buwan. Maliban sa maliit na asterisk. Pagkasabi pa lang niya nito ay biglang humagalpak sa tawa ang mga kawal sa paligid na kanina pa nakatingin sa excitement. Hindi naiinis si Tang Wulan, at nakangiting sinabi, okay. Habang nagsasalita ay iniunat din niya ang kanyang kamay para hawakan ang Tenyente Koronel. Bahagyang itinaas ng Tenyente Koronel ang kanyang kilay, recruit, tandaan mo ang pangalan ko ay Jiang Wuyo. Napaawang ang bibig ni Tang Wulan, at sinabi niya sa kanyang puso, napakadali para sa pamilyang ito na pangalanan ito. Kitang-kita ang laki ng kamay ni Jiang Wuyo at ng kamay ni Tang Wulan. Nangunguna pa rin si Tang Wulan sa mga tuntunin ng haba ng palad at mga daliri, ngunit ang palad ni Jiang Wuyo ay partikular na mapagbigay, at mukhang oso. Normal ang palad, kabaligtaran ng payat at puting palad ni Tang Wulan. Mabilis na nanginginig ang 2 kamay. Para sa purong paghaharap ng kapangyarihan, walang kapangyarihan ng kaluluwa ang pinapayagan, walang kaluluwang militar ang pinapayagan. Masayang sabi ni Jiang Qiu sa tabi niya. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jiang Wuyo, at sa parehong oras, ang kanyang mga palad ay nagsimulang magbigay ng bahagyang puwersa. Sa kasamaang palad, ang hindi niya nakita ay ang isang tingin ng habag ay sumilay sa mga mata ni Long Yuzo, na matagal nang hindi nagsasalita habang nakatayo sa tabi niya. Kung ikukumpara ang lakas ng isang lalaki na kayang basagin si Bond gamit ang kanyang pisikal na lakas mag-isa, si Jiang Wuyo ay tunay na utak ng baboy. Nakangiti din si Tang Wulan, ngunit ang kanyang kanang kamay ay natural na nakahawak kay Jiang Wuyo. Ha! Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang nagbago ang kutis ni Jiang Wuyo. Naramdaman lang niya na hindi kamay ang hawak niya, kundi parang isang piraso ng napakatigas na bihirang metal, hayaan siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Walang pagbabago sa palad ng kalaban, at ganoon din ang ekspresyon ng kanyang mukha.
Ang lalaking ito. Kung walang pagbabago sa kapangyarihan ng espiritu, iyon ay magiging purong pisikal na kapangyarihan. Ang lakas nitong maliit na puting mukha, Nakita rin ng mga sundalo ng Blood God Legion na umaatungal na mali ito, 3 segundo. Lumipas ang 10 segundo. Sinabi noon ni Jiang Wuyo na iginiit ni Tang Wulan na manalo sa loob ng 3 segundo. Sa mga opisyal na mas mababa sa antas ng paaralan ng Blood God Legion, sapat na ang lakas ni Jiang Wuyo upang may rank sa nangungunang 3. Ngunit ang recruit na nakikipag-away sa kanya sa oras na ito ay tila walang pakiramdam. Nangangahulugan ito na ang kapangyarihan ng taong ito ay hindi bababa sa Jiang Wuyo. Sir, tingnan mo, lumipas na ang oras na ito. Sabi ni Tang Wulan na may inosenteng tingin. Si Jiang Wuyo ay hindi kumbinsido sa kanyang puso, at ang kanyang kanang kamay ay buong lakas, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagsimulang maging marangal. Sa dinami-dami ng nanunood, ang hirap bitawan nitong mukha. Bahagyang bumantong hininga si Tang Wulan. Gusto niyang pababain si Jiang Wuyo sa hagdan, ngunit tila ayaw pa rin itong isang ito. Tuluyan nang gumalaw ang palad niya, at unti-unting humigpit ang 5 daliri niya. Naramdaman lamang ni Jiang Wuyo na may bakal sa kanyang palad, at hindi siya umasa sa kanyang kalooban na patuloy na humihigpit at pagkatapos ay humihigpit. Ang kanyang kapangyarihan sa harap ng kabilang partido ay parang nawasak at napalunok. Isang malakas na sakit ng tingling ang nagsimulang dumating mula sa mga buto. Nagsimulang maging asul ang kanyang mukha, napagtanto ni Jiang Wuyo na ang recruit sa kanyang harapan ay talagang higit na nakahihigit sa kanyang sarili sa mga tuntunin ng lakas. Sa sandaling ito, biglang gumaan ang palad ni Tang Wulan, at nagbago ang palad ni Tang Wulan sa dati. Kasabay ng pag-alis ng pressure, gumaan si Jiang Wuyo, at agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ng kabilang partido. Hindi siya totoong utak ng baboy. Nangunguna sa pagpapaubaya, bahagyang itinaas ni Jiang Wuyo ang kanyang kilay, napakabuti, ito ay isang manufacturable para sa kakayahang kumapit sa akin ng napakatagal. Sasabihin ko sa itaas, gusto ka namin para sa Santukan Batalyon. Itinaas ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Tang Wulan ng 2 beses. Ang 2 suntok na ito ay talagang hindi magaan, ngunit tinanggap ito ni Tang Wulan ng nakangiti. Salamat sir. Sir, tingnan mo ang pagkain ko ngayon. Tanong ni Tang Wulan. Hinaway-kaway ni Jiang Wuyo ang kanyang kamay, kumain ka na lang. Mas masarap ang maliliit na pagkain. Iminumungkahi kung pumunta ka sa isang window para kumuha ng pagkain. Sana matalo ka. Isa itong masayahing personalidad, at tinulungan din niya itong ituro kung saan ang mga pinakamahal na bagay. Dahil dito, gumaan ang pakiramdam ni Tang Wulan para sa Tenyente Koronel. Gayunpaman, kahit na ganoon, wala siyang sasabihin. Maawin. Sa napakaraming araw na pagmamadali, matagal na rin siyang hindi nakakain ng masarap, lalo na pagpasok niya sa walang katapusang kabundukan, malamig at matigas na pagkain lang ang nakakain niya. Nilamon din ng mga nakaraang pagsusulit ang kanyang diwa. Kung gagamit ka ng 4 na salita upang ilarawan ang kasalukuyang Tang Wulan, kung gayon ito ay napakaangkop na maging lubhang mabisyo. Sir, hindi ko po kailangan mangutang sa inyo ngayon. Salamat po sir. Gaya ng sinabi niya, naglakad si Tang Wulan na parang window 1. Noon lamang tumingin si Jiang Qiu sa kanyang nakatatandang kapatid, na may pagtatanong sa kanyang mga mata. Sunod-sunod na naghiwa-hiwalay ang ibang mga sundalo na nanood ng kasabikan. Kahit na medyo na-curious sila tungkol kay Tang Wulan, wala silang masyadong makakain kapag kumakain sila. Mapait na ngumiti si Jiang Wuyo, ang batang ito ay isang halimaw, napakalakas, mas malakas kaysa sa akin. Hindi. Ibinuka ni Jiang Qiu ang kanyang bibig, naaalala ko, noong huling sinubukan mo ang iyong lakas, ito ay higit sa 30,000 kilo. Maawa ka ba? Kumaibot ang sulok ng bibig ni Jiang Wuyo, maawain ka. Sa tingin mo ba ganoon akong klaseng tao? Gayunpaman, hindi masama ang batang ito, ang ganoong kalakas na puwersa ay maaaring gamitin sa ating santukan na kampo para magamit ito ng husto. Iyon lang, may hahanapin ako mula sa itaas mamaya. Siya ay kabilang sa aming secret service. Huwag mo nang isipin iyon. Ang boses ni Long Yuzo ay malamig na naanod. Lihim na serbisyo. Nagulat na sabi ni Jiang Wuyo, Yuzo, gusto mo rin ba ang batang ito? Gayunpaman, ang iyong lihim na serbisyo ay kadalasang higit pa sa isang reconnaissance mission. Ang mga long-range attacks ay mas mahalaga kaysa malapit na labanan. Kapaki-pakinabang ka ba? Hindi nagpapaliwanag sa kanya si Long Yuzo, itinuro niya ang window 1, mukhang hindi maganda ang sitwasyon mo. Walang kamalay-malay na ibinaling ni Jiang Wuyo ang kanyang ulo at tumingin sa window Isa, ang kanyang mukha ay nagbago ng gusto sa susunod na sandali, itong batang ito, gusto mo na bang mamatay? Gaya ng sinabi niya, humakbang siya. Sa isa na bintana ng kantin, isa-isang inilabas ang mga plato mula sa loob, at isang hanay ang inilagay sa entablado sa harap ng bintana, at ito ay patuloy pa rin sa labas. Sa ganoong kaikling panahon, mayroong higit sa 100 mga kopya. May dahilan kung bakit walang nakapila sa 3 bintana 1, 2, at 3. Ang mga merito ng militar ng Blood God Legion ay kinakalkula ayon sa mga puntos.
Karaniwan, ang isang serving ng pagkain sa Window 1 ay katumbas ng mga merito ng militar na maaaring makuha sa isang mababang intensity na labanan. Upang maging mas simple, ang isang pagkain ng pagkain sa Window 1 ay sapat na upang i-promote ang isang ikatlong klase na sundalo sa isang pangalawang klase na sundalo. Bagamat ang mga merito ng militar ng bawat kasunod na pag-promote ng ranggo ay malaki ang pagkakaiba-iba, may isip din kung gaano kamahal ang pagkain sa window na ito. Bagamat ang kantin ay nangangailangan ng serbisyo militar upang makabili ng pagkain, ang bahagi ay palaging napakalaki, at ang isang serving ay sapat na para sa isang malaking tiyan na hari. Ngunit sa oras na ito, mayroon ng higit sa isang dosenang mga kopya. Kahit si Jiang Wuyo, na isa ng tenyente koronel, ay hindi kayang bayaran ito. Anak, anong ginagawa mo? Galit na sabi ni Jiang Wuyo. Ibinaling ni Tang Wulan ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya na may inosenteng tingin, at sinabing, Sir, hindi ba sinabi mo na busog ka na? Si Jiang Wuyo ay nagbigay ng isang kahangahangang pagkain, okay lang na mabusog, ngunit hindi mo ito masasayang. Alam mo ba na ang katiwalian at pag-aaksaya ay ang pinakamalaking krimen? Agad na sinabi ni Tang Wulan na may seryosong mukha, Sir, huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko ito sasayangin. Pwede mo bang tapusin? I remind you na ang pagkain sa window no. Isang ay dinagdagan ng langit at lupa. Ito ay masustansya at sagana. Not to mention that you can't eat so much. Kahit makakain ka, matuno mo rin. Hindi ka ba natatakot na patayin ka? Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, Sir, mas mabuti na ito kaysa rito. Pastahan pa tayo. Kung matatapos ko ang pagkain, kakainin ko ang susunod. Fuck off, sino ang nakikipagpustahan sa iyo? Bilasan mo. Medyo irritable si Jiang Wuyo. Isang mahinang boses ang nagmula sa bintana no. Isa, nabenta na at hindi na ibabalik. Commander Jiang, magbayad ka. Sabi mo, handa akong matalo sa taya. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Jiang Wuyo. Upang ma-promote mula sa isang tenyente koronel sa isang koronel, ito ay nangangailangan ng isang malaking halaga ng serbisyo militar. Mahigit isang taon na siyang naipon, at ngayon kulang pa siya ng 2/3. Pagkatapos kumain ng ganoong pagkain, nawala ang ikasampung bahagi ng kanyang naipon na merito sa militar. Kakaiba kung hindi siya nakakaramdam ng pagkabalisa. Hindi siya pinansin ni Tang Wulan, at tumayo sa bintana, at nagsimulang kumain. Hindi niya alam kung anong mga sangkap ang ginagamit sa mga pagkain ito, ngunit sa palagay niya ay sadyang kahanga-hanga ang lasa, tiyak na hindi mas malala kaysa sa mga pagkain ginawa ng Makino teacher. Lalo na para sa isang uri ng ibon na may napakalambot na sarsa, ang sabaw ay napakasarap na tila kailangang kainin ito ng mga tao kahit na may dila. Nag-aatubili na inayos ni Jiang Wuyo ang account. Nang lumingon siya at galit na tumingin kay Tang Wulan, ang kanyang mukha ay nanlamig saglit. Kasi, kakasettle pa lang niya ng bill, 3 kopya ng pagkain sa kantino. Isa ang nawala. Si Tang Wulan ay nagsusumikap sa ika-4 na pwesto. Isang malaking mangkok ng sabaw para sa ibon ng nyebe, ngunit kailangan ito ng isang buong ibon ng nyebe. Sa larangan ng pangitain ni Jiang Wuyo, isang paa ng ibon ang pumasok sa bibig ni Tang Wulan, at ang buto ay dumura sa susunod na sandali. Ang isang mangkok ng sopas, ilang hininga lang, ay wala ng laman. Mabilis siyang kumain, parang hindi naman siya bastos, parang streamlined operation lang. Basta natulala siya, tapos na ulit siyang kumain. Sa di kalayuan, natigilan din sina Jiang Qiu at Long Yuzo. Is this guy reborn as a starving ghost? Kahit gaano pa siya kagwapo, hindi niya kayang kumain ng ganito. Napalunok si Jiang Qiu. Isang mapaglarong ngiti ang ipinakita ni Long Yuzo sa gilid ng kanyang bibig. Kung tama ang pagkakaalala ko, naalala kong may tumawag para sa taya ngayon lang. Sapat na ba ang serbisyo mo sa militar? Kung hindi ka sapat, maaari kang humingi sa akin ng pautang. Sinabi mo lang iyon. Kung hindi mo masisira ang mga patakaran, ito ay kinakalkula batay sa 100% buwan ng interes. Hindi, Yuzo. Sumigaw si Jiang Qiu, malulugi ako, hindi. Matagal nang naipon ang mga tao para ma-promote sa major. Diyos ko, saan ka nakakita ng ganyang halimaw? Ano ang magagawa ko? Yuzo, kailangan mo akong iligtas, o maaari kang makiusap sa kanya. Dinala mo pa rin siya. Nagkibit balikat si Long Yuzo, nakagawa ka ng mga kasalanan at hindi ka na mabubuhay, hindi ko mapigilan. Humihingi ka ng higit pang mga pagpapala. Nang mapanood ni Jiang Wuyo si Tang Wulan na kumain ng higit sa 100 pagkain sa kantino. Isa, napakalaki na ng kanyang bibig. Pagkatapos ay nakita niyang lumakad si Tang Wulan sa window no. Isa at tinanong ang chef sa loob, may iba pa ba? Hindi, iyon lang para sa araw na ito. Sabi ng master sa kantino. Nawalan ng boses si Jiang Wuyo, makakain ka pa ba? Lumakad si Tang Wulan sa pangalawang bintana at sinabing, no. Dalawang ay nag-aatubili din. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakakain ng sobra pero ang sarap talaga ng mga pagkain ngayon. Bagamat ayaw niyang mabangkarote si Jiang Wuyo, hindi niya talaga mapigilan. Sapat na ang pagkain, at may sapat na dami, pakiramdam niya ay napawi na lang ang kanyang pagod sa mga oras na ito. Ang buong katawan ay mainit at hindi komportable, at ang umiikot na bilis ng puyo ng dugo sa dibdib ay umabot sa sukdulan, at tila may malabong kristal na kinang sa gitna ng loob.
Ito ay kapag maraming enerhiya ang kailangan para madagdagan. Halos matuno na agad ang mga kinain ko. Pagkatapos kumain ng isang dosenang higit pang pagkain mula sa window no. Dalawa, huminto si Tang Wulan at ngumiti kay Jiang Wuyo, na puno na ng makalupang ekspresyon, at ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin. Salamat, sir. Si Jiang Wuyo ay nakatayo doon na walang laman, ang kanyang likod ay mukhang medyo nanlumo. Matapos muling batiin ni Tang Wulan sina Jiang Qiu at Long Yuzo, umalis siya sa kantin at bumalik sa kanyang tirahan. Bilang isang silid ng sundalo, hindi ito masyadong maganda. Ito ay 10 metro kwadrado lamang ang laki, at ang banyo ay napakasimple. Gayunpaman, nasisiyahan din si Tang Wulan, kahit na siya ay nasa isang silid na mag-isa. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagbabahagi ng isang silid sa ibang tao. Guyu, ano ang magagawa ko kung hindi kita maabot? Medyo nag-alala si Tang Wulan, ngunit hindi talaga siya maaaring ma-promote sa ranggo ng major sa loob ng 4 na taon. Upang maipa ng mga merito ng militar at maisulong ang iyong mga ranggo, pagkatapos ng isang buwan ng espesyal na pagsasanay, kailangan mo munang malaman kung paano makaipon ng mga merito ng militar. Umupo nang naka-cross-legged sa kama at magnilay. Kailangan na niyang sakupin ang lahat ng oras at magsumikap sa paglinang. Kapag nalampasan na niya ang ika-60 antas, agad siyang magkakaroon ng 100,000 taong spirit ring, at ang kanyang paglilinang ay walang alinlangan na hanggat sa susunod na antas. Ang pakikipaglaban ngayon sa demonyong iyon ay lubos na nakaalam ni Tang Wulan sa kanyang mga pagkukulang. Sapat na ang lakas, pero in terms of transforming strength into speed, kulang pa rin siya. Dapat itong palakasin pagkatapos, kung hindi, gaano man ito kalakas, magiging walang kabuluhan na hindi ito magagamit sa kalaban. Habang nagninilay-nilay si Tang Wulan, kabuuang mahigit 100 tao ang nakatingin sa screen sa harap ng Blood God Legion Command, ang ikatlong combat room. Ipinapakita ng larawan sa screen ang proseso ng pag-akyat ni Tang Wulan matapos makapasok sa walang katapusang bulubundukin. Naroon din si Long Yuzo, nakatayo siya sa likod, at ang mga maaaring maupo rito ay kahit man lang ang ranggo ng koronel sa itaas, at nakaupo sa harap, may 2 general na may mga general. Pareho silang nasa edad 40. Pareho silang lalaki. Isa sa kanila ay matangkad, makapal ang kilay at malalaki ang mata, at gwapong mukha. Ang pag-upo lamang doon ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na hindi galit at prestihiyo. Ang katabi niya ay balingkinitan at mukhang Long Yuzo by 6 points. Halatang may kaugnayan siya sa dugo. Napakahusay ng physical fitness. Mataimtim na sabi ng matipunong mayor na general. Sinabi ni Long Yuzo, oo, nasuri ko na ang data. Tumagal ng 8 araw mula sa pagpasok sa walang katapusang bulubundukin hanggang sa pagdating sa kampo. At walang palatandaan ng paggamit ng espiritong kapangyarihan at martial soul. Ngunit ano? Tanong ng Major General na kamukha niya. Sinabi ni Long Yuzo, gayunpaman, tila siya ay may espesyal na kapangyarihan. Ayon sa aking paghuhusga, ito ay dapat hango sa dugo. Mamaya, ang 2 opisyal ay maaaring panuurin siya sa panahon ng pagtatasa. Naipakita nila ang kapangyarihang ito. Napakakaiba, ngunit napakalakas din. Ang matipunong mayor na general ay tumawa at sinabing, hindi yun masama. Mukhang magandang binhi ito para sa pagsusuri ni Xiao Shu. Okay, tingnan na lang natin ang kanyang proseso ng pagtatasa. Humakbang si Long Yuzo at binago ang larawan. Sa sandaling kumislap ang liwanag at anino, ito na ang eksena nila ni Tang Wulan na pumasok sa simulate na mundo. Sinulyapan ni Long Qianwo ang kanyang anak na babae, na may kakaibang hitsura sa kanyang mukha. Narinig niyang sinabi ng kanyang asawa na ngayon ang pagtatasa na isinagawa ng recruit ng personal ng anak na babae at nagbigay ng pinakamataas na pagsusuri. Tanging ang mga recruit na may pinakamataas na rating lamang ang karapat-dapat sa kanilang napakaraming tao na nanunood ng video ng pagtatasa ng personal upang ma-rank. Nagsimulang magbago ang larawan, at si Long Yuzo at Tang Wulan ay tumalon pababa sa kailaliman at nagsimulang pumasok sa kuweba. Lumakad pasulong si Tang Wulan na may hawak na bakal sa kanyang kamay, paminsan-minsan ay kumikislap ang lilang liwanag sa kanyang mga mata. Siya ay ipinadala ng Tang Sect, ngunit siya ay ipinanganak sa Shrek. Siya ay tila isang survivor ng Shrek Academy. Kinaikit ni Long Qianwo ang kanyang mga mata. Dapat lang. Tumango si Major General Shu Weitao, hindi ko inasahan na si Shrek ay magdaranas ng ganitong sakuna. Pagkatapos ng balita, kung hindi tayo magpipindot, natatakot ako na ang ating panig ay ipinanganak sa Shrek. Hindi ko ito makontrol. Mukhang hindi na mapayapa ang mainland. Tumango si Long Qianwo, napakakaiba ng mga bagay, hindi ganoon ka-simple. Sa tingin ko ay wala itong kinalaman sa departamento ng militar. Ang komandante ng hukbo ay pumunta na sa departamento ng militar, at ang mga detalye ay makukuha na sa kanyang pagbabalik. Sana ang mismong departamento ng militar ay hindi makilahok. Kung hindi, ito ay masyadong nakakadismaya. Paano mo mahuhusgahan ang iyong sarili? Napabuntong hininga si Shu Weitao, ilang tao lang ang nag-iisip na ang kasalukuyang Daoluo ay sapat na. At ang neutral na pag-iral ni Shrek ay palaging magiging sanhi ng kawalang kasiyahan sa ilang mga karera. Sa anumang kaso, ang bagay na ito ay hindi maaaring pabayaan ng mag-isa.
Naghihintay para sa Legion gumawa ng mahabang desisyon. Oo, ha. Nag-uusap ang dalawang pangunahing general, at nagbago ang screen. Naghinala si Long Chanwo dahil nakita niya ang eksena kung saan biglang tumakbo si Long Yuzo patungo sa gitna ng kuweba sa larawan. Hindi ba ito artificial na nagpapahirap sa pagtatasa? Pagkatapos ay nakita nila ang figure ni Tang Wulan na sumusunod kay Long Yuzo, kumakaway ng mahabang stick pataas pababa, patuloy na pinapatay ang apat na umaagaw na paniki. Napakahusay ng kakayahan ng santukan. May mga tangmen na lumalakad na mga multo at tagahanga, at siya ay kalmado at composed. Mabuti na magagawa mo ito sa edad na 21. At saka, napakalakas ng kanyang lakas. Madali itong talunin gamit ang isang bakal. Hindi madaling magkaroon ng napakaraming apat na kuko na paniki. Kung walang tulong sa kagamitan, ito ay hindi bababa sa isang pangalawang klase. Hindi umimik si Long Yuzo, nagbago ang larawan, gumapang na palabas ang 6 na kuko na paniki, at dumiretso sa Tang Wulan. Naging seryoso rin ang mga mata ni na Long Chanwo at Shu Weitao. Ang 6 Clawed Bats ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa 4 Clawed Bats, lalo na't sila ay may kakayahang mag-sonic attack. Ang ganitong uri ng shockwave ay minsang nagdulot ng maraming problema sa Blood God Legion. Ang mga pag-atake sa hanay ay lubhang nakakainis sa maraming kaso. Sa sumunod na sandali, medyo nanigas ang ekspresyon ni Long Chanwo, dahil sa pagmamasid niya, inilagay ni Tang Wulan si Long Yuzo sa kanyang mga braso, at pagkatapos ay tinalo ang 6 na kuko na paniki. Namula ang mukha ni Long Yuzo at nagpaliwanag, napakalakas ng kanyang mental power. Ginamit niya ang kanyang mental power para protektahan ako mula sa epekto ng sound wave. Hindi umimik si Long Chanwo, ngunit pinatay ang 6 na kuko na paniki sa sobrang lakas. Ang mga recruit ay talagang ang pinakamahusay. Ngunit lahat ng sumunod na nangyari ay nagsimulang unti-unting sumire sa kanilang ketulusan. Nang ang 3-6 na kuko na paniki ay nahulog sa mga kamay ni Tang Wulan, ang mga opisyal na nakaupo sa likod ng dalawang general ay medyo hindi na makaupo. Umalangaw-ngaw ang usapan. At pagkatapos, nang matambos si Tang Wulan at ibinaba si Long Yuzo, ngunit sinipa ang higanteng ahas gamit ang napakagandang footwork at nakakatakot na kapangyarihan, 2 koronel ang tumayo. Maganda, Bon. Paano lilito si Bon? Masyadong mahirap ang random assessment na ito. Sayang lang, gusto kong makita kung gaano katagal ang batang ito. Nang makita ang higanteng kuko ay lumitaw, maging sina Long Chanwo at Shu Weitao na nakaupo sa harapan ay napasimangot. Sir, hindi pa po tapos. Hindi napigil ang sabihin ni Long Yuzo. Hindi pa tapos. Si Bon yun. Pagkatapos ay nakita nila ang eksena kung saan niyugyug ni Tang Wulan si Bon. Yan ang banggaan ng purong lakas at lakas. Ngunit, ano ang problema sa gintong halo? Nang si Bon ay ipinako sa pader na bato ng sibat ng gintong dragon, natahimik ang buong silid ng digmaan. Kung walang martial spirit, walang spirit power, patayin si Bon ng isa-isa. Walang battle armor, walang mecha. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang sariling pisikal na lakas, at ang kapangyarihan na maaaring ang bloodline. Hindi na ito ang kayang ipaliwanag ng salitang henyo. Hindi marami sa inyo, kahit na ang mga senior colonel, ang makakamit ang parehong resulta. Nakakamangha. Mataimtim na sinabi ni Shu Weitao. Magic. Biglang tumayo si Long Chanwo, dahil ang lahat ng nasa screen ay hindi pa nagtatapos, lumitaw ang mahiwagang iyon. At pagkatapos, ang eksena kung saan nakipaglaban si Tang Wulan laban sa Diablo at pinrotektahan si Long Yuzo gamit ang kanyang katawan ay muling nabigla at nagpasiklab sa buong war room. Madaling araw. Nang magising si Tang Wulan mula sa pagmumuni-muni, madilim pa rin sa labas, at ang araw dito ay malinaw na mas maikli kaysa sa gabi. Nakatingin sa yelo at nyebe sa labas ng bintana at nararamdaman ang komportableng temperatura sa silid, nakaramdam ng kasiyahan si Tang Wulan. Malayo sa pagmamadali at pagmamadali sa loob ng bansa, sa wakas ay nabawasan ng gusto ang pasanin sa kanyang mga balikat. Hindi man niya ito kayang bitawan, at least hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pressure for the time being. Para sa Blood God Legion, ang kanyang unang impresyon ay medyo maganda. Dahil hinayaan ni Amorous Dauluo ang kanyang sarili na pumunta dito, dapat may dahilan siya. Ang mga pagsisikap na mapabuti ang lakas at makakuha ng isang tiyak na posisyon sa militar, ito ang layunin ng kanyang paglalakbay. Walang alinlangan, ang Blood God Legion ay hindi dapat maapektuhan ng Federation, ito ay medyo independenteng mundo. Kahit na hindi neutral gaya ng Shrek Academy, ang mga kwalifikasyon ay dapat na napakataas. Kung bakit narito ang Blood God Legion, hindi sinabi ni Amorous Dauluo, kailangan itong malaman mismo ni Tang Wulan. Ang kainan kagabi ay may magandang epekto. Sa oras na ito, siya ay nakaramdam lamang ng energetic, at ang kanyang sigla ay bumuti. Matapos bumangon at mag-inat ng kanyang katawan, lumabas si Tang Wulan sa silid pagkatapos maghugas. Punta ka sa labas. Sa walang katapusang kabundukan sa madaling araw, napakababa ng temperatura. Maging si Tang Wulan ay hindi mapigil ang kiligin. Nakasuot na siya ng puting uniforme ng militar. Tamang-tama ang tuwid na uniforme ng militar, na inilabas ang kanyang balingkinitang figure at ipinakita ang kanyang kabayanihan.
Medyo ginalaw ko na ang katawan ko, sisimulan mo ba ang espesyal na pagsasanay ngayon? Hindi ko alam kung anong mga proyekto ang magkakaroon. Siya ay sinanay sa Devil's Island, anuman ang espesyal na pagsasanay ng Blood God Legion, hinding-hindi siya magkakaroon ng ganoong emosyon ng pag-aalala sa kanyang puso. Ano ang higit na magpapahirap sa katawan at isipan kaysa sa Devil's Island? Sa di kalayuan, medyo malabo ang langit, puno ng nyebe at ambon ang hangin, pati ang langit ay mga langaw ng nyebe. Sayang naman ang martial spirit ko na wala sa ice attribute, kung hindi, ang paglilinang dito ay dapat magkaroon ng epekto na doble ang resulta sa kalahati ng pagsisikap, di ba? Tangwulan. Sa sandaling ito, isang magandang boses ang dumating. Sir. Lumingon si Tangwulan at nakita si Long Yuzo, napakaaga. Dito ka rin ba nakatira? Umiling si Long Yuzo, hindi ako nakatira dito, nandito ako para hanapin ka. Bumaba ang iyong assessment score, at kukunin ko ang iyong ranggo pagkatapos ng almusal. Kasabay nito, ipahayag ang iyong assignment. Oo. Hinampas ni Tangwulan ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kanang kamay at nagbigay ng military salute kay Long Yuzo. Humakbang si Long Yuzo, ay nalalayan ang kanyang siko gamit ang kanyang kaliwang kamay, at inayos ang posisyon ng kanyang braso gamit ang kanyang kanang kamay. Upang mapunta sa ganitong posisyon, sumuntok ng kaunti sa itaas ng puso. Naiintindihan. Malinaw. Mag-almusal ka muna. Siya nga pala, gusto ni July na mahalin kita. Sa puntong ito, kahit si Long Yuzo mismo ay nakaramdam ng kaunting katawa, iniisip ang kaawa-awa na mukha ni Jiang Qiu at nagsusumamo sa sarili kagabi. Ang hitsura ng, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting pangit at lamig sa aking puso. This girl also has this time. Oh, okay. Tapos may ihain ako. Sabi ni Tangwulan. Paano ka makakain ng marami? Hindi maiwasang magtanong ni Long Yuzo. Sinabi ni Tangwulan, ito. May iba akong talento. Gayunpaman, maaari din akong kumain ng mas kaunti sa halip na kumain ng marami sa bawat oras. Gayunpaman, ang pagkain ng higit ay kapaki-pakinabang para sa akin upang linangin. Gulat na napatingin sa kanya si Long Yuzo, tumango, at sinabing, pagsasanay sa pagkain. May kaugnayan ba ito sa kakayahan mo sa bloodline? Gumalaw si Tangwulan sa kanyang puso at tumango nang hindi ito itinatanggi. Nakita kong muli si Jiang Qiu sa almusal, ngunit kumpara sa kasiglahan at init kahapon, ngayon ay mayroon siyang dalawang maliit na tirintas, kamukha ng maliit na batang babae sa tabi ng bahay, at ang kanyang mukha ay nakakaawa din. Pagpapahayag. Hindi napigilan ni Tangwulan ang tumawa ng palihim, paanong magiging kapaki-pakinabang ang ganitong damit sa harap niya. Sa 7 matandang demonyo sa Devil Island, ano ang hindi niya nakita? Gayunpaman, syempre hindi niya talaga pakialam ang iba. Hello, sir. Gumawa ng saludo militar si Tangwulan kay Jiang Qiu. Nagmamadaling sinabi ni Jiang Qiu, ang bawat tao'y kanya-kanyang sarili, si Paos iyon. Hindi mo kailangang tawaging pinuno. Hindi ito tulad ng pagtawag sa aking pangalan sa panahon ng misyon. Munting gwapong lalaki, tingnan mo. Sinabi ni Tangwulan, maaari kang kumain ng kahit ano. Kumain ka na lang ng isa sa window 6. Nakain ako ng marami kagabi at hindi ko pa ito masyadong natutunaw. Talaga. Biglang lumiwanag ang malalaking mata ni Jiang Qiu, at tumingin siya kay Long Yuzo sa tabi niya ng may pasasalamat. Sinabi ni Long Yuzo, wala itong kinalaman sa akin, pumayag siya. Agad na niyakap ni Jiang Qiu ang braso ni Tangwulan sa punonibik, salamat, munting gwapong lalaki. Ang kanyang figure ay higit na umunlad kaysa sa mga ordinaryong tao. Biglang naramdaman ni Tangwulan na may malambot na bagay na dumampi sa kanyang katawan. Hindi niya napigil ang ngumiti, at kumawala ng walang bakas, at sinabing, wala lang, biro lang ang kahapon. Tanungin mo ako mamaya. Sir, ingat ka. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Jiang Qiu, paanong hindi niya makita ang maliliit na galaw ni Tangwulan para kumawala sa kanya. Pagkatapos ng almusal, dinala ni Long Yuzo si Tangwulan sa punong tanggapan ng Blood God Legion. Dito gaganapin ang award ceremony. Ito ang panuntunan ng buong Blood God Legion. Ang Blood God Legion Command ay napakasimple, walang anumang palamuti, lahat ay mukhang kasing lamig ng yelo at nyebe sa labas. Ang seremonya ng parangal ay nagaganap sa isang maliit na auditorium na kayang tumanggap ng humigit kumulang 100 tao. Nang sundan ni Tangwulan si Long Yuzo dito, mayroon ng 12 tao na nakaupo sa ibaba. Tingnan ang mga epaulet sa kanilang mga balikat, maaari itong ilarawan bilang nagniningning na mga bituin. Pagtingin sa paligid, may 2 general, at ang iba ay mga opisyal na mas mataas sa ranggo ng koronel. Natagpuan ni Tangwulan na ang mga taong ito ay mukhang medyo curious kapag nakatingin sa kanya. Tiyak na nahulaan niya na dapat itong nauugnay sa kapangyarihan ng bloodline na ginamit niya sa pagtatasa. Gayunpaman, si Tangwulan mismo ay hindi sumasang-ayon. Mula sa isang tiyak na pananaw, dahil ang pagtatasa ay hindi pinapayagan na gumamit ng kapangyarihan ng espiritu at mga kakayahan ng espiritu, dapat itong partikular na idinisenyo upang masuri ang iba pang mga katangian ng mga rekrut, tulad ng proteksyon ng mga kasosyo. Siya ay sinanay sa Devil Island, kaya noong unang sinabi sa kanya ni Long Yuzo na protektahan ang kanyang sarili, nahulaan na talaga ni Tangwulan ang layunin ng pagtatasa.
Ang dahilan kung bakit ginamit pa rin niya ang kanyang sariling bloodline power sa kalaunan ay natural na may layunin, nang walang pag-aalinlangan, dahil umaasa siyang mas mabilis siyang makakasama sa hukbong ito, at ang pagpapakita ng kanyang lakas ay walang alinlangan ang pinakamahusay na paraan. Kaya naman, nasa kanyang inaasahan ang pagtutuunan ng pansin ngayon. Hiniling ni Long Yuzo kay Tang Wulan na tumabi muna, pagkatapos ay lumakad sa harapan ng mga opisyal, tumayo sa atensyon, at sumaludo sa hukbo. Iniulat ni Long Yuzo, Deputy Director ng Secret Service, na dinala ito ng recruit na si Tang Wulan. Mangyaring turuan. Sinabi ni Long Chanwo, magsimula tayo. Oo. Lumingon si Long Yuzo at sinabi kay Tang Wulan, paki-recruit si Tang Wulan, pumunta ka sa entablado para ibigay ang titulo. Lumakad si Tang Wulan sa gitna ng platform sa harap ng maliit na auditorium, hinarap ang mga opisyal, sinuntok ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kanang kamao, at sumaludo sa Army of the Blood God. Tumayo si Long Chanwo at naglakad pasulong. Hindi pa nakakalayo si Long Yuzo na may hawak na tray na may dalawang epaulets. Mayroon ding dalawang golden collar na bulaklak. Isang bar at isang bituin, pangalawang tenyente. Nang makita ni Tang Wulan ang rango, hindi niya maiwasang matigilan. Hindi ba't ang ibig sabihin nito ay maaari lamang siyang maging isang pribadong sundalo? Sa kanyang orihinal na opinyon, batay sa kanyang sariling pagganap, maaaring magkaroon ng pagkakataon ng mga unang klase na sundalo, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay ang rango ng pangalawang tenyente. Ang tatlong hanay ng mga pribadong sundalo ay tinatawag na corporal, sarhento, at sarhento. Pagkatapos ay dumating ang bandila. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng isang pribado at isang tenyente ay na kahit sa antas ng isang sarhento, siya ay isang sundalo pa rin, habang sa ikalawang tenyente, siya ay isang tunay na opisyal. Ang mabigyan ng rango ng opisyal sa sandaling siya ay sumali sa hukbo ay kapansin-pansin. Ang mas mataas na panimulang punto ay nangangahulugan ng mas mabilis na promosyon. Sinabi ni Long Chanwo kay Tang Wulan, nakita namin ang iyong pagtatasa na video, at ito ay gumanap ng napakahusay. Talagang nabigla kami na maaari mong ipakita ang gayong kapangyarihan sa pakikipaglaban ng hindi ginagamit ang iyong kapangyarihan sa kaluluwa. Ayon sa mga patakaran ng Blood God Legion, ang mga mahuhusay na recruit ay maaaring gawaran ng rango ng sarhento, ngunit dahil sa iyong namumukod tanging pagganap, sa pagkakataong ito ang Legion ay nagpasya na bibigyan ka ng masipag na rango ng I. Gumawa ng mas maraming kontribusyon sa militar. Oo. Sagot ni Tang Wulan. Personal na dinala sa kanya ni Long Chanwo ang rango ng militar. Ang orihinal na tuwid na puting uniforme, kasama ang rango ng militar, ay biglang naging iba, at si Tang Wulan ay nagmukhang mas kabayanihan. Si Second Lieutenant Tang Wulan ay nakatalaga sa Special Service Office bilang staff officer. Pagkatapos ng isang buwan ng espesyal na pagsasanay, agad siyang tatanggapin. Mula sa sandaling ito, si Tang Wulan ay naging pangalawang tenyente na si Tang Wulan ng Secret Service Staff. Nangangahulugan din ito na sa wakas ay sumali siya sa hukbong federal at naging isang opisyal na sundalo, isang opisyal na opisyal. Isang bagong pinto ang bumukas sa kanyang harapan. Second Lieutenant ng staff. Para saan ito? Hindi talaga ito naiintindihan ni Tang Wulan, ngunit siya ay kalmado nang dumating siya. Sa susunod na buwan, malalaman niya sa lalong madaling panahon kung ano ang kanyang partikular na gawain. Gayunpaman, sa kaso ng lihim na serbisyo, si Long Yuzo, ang Deputy Director, ay dapat na nagtatrabaho sa kanya. Sa pagtatapos ng seremonya ng parangal, inalis ni Long Yuzo si Tang Wulan mula sa punong tanggapan. Sir, dapat ba akong magsimula ng espesyal na pagsasanay pagkatapos? Tanong ni Tang Wulan. Tumango si Long Yuzo, ako ang magiging special training instructor mo para sa susunod na buwan, at lahat ng special training mo ay ako ang mag-aayos. Una sa lahat, dadalhin kita sa ilang theoretical knowledge education. Ang hindi inaasahan ni Tang Wulan ay hindi siya dinala ni Long Yuzo sa anumang klase, ngunit dumating siya sa isang dormitory room na may jacket room. Kahit anong tingin mo dito, tila ito ang lugar kung saan nakatira mag-isa si Long Yuzo. Maupo ka. Ito ang dormitoryo ko. Mapagbigay na sabi ni Long Yuzo. Hindi na nagtanong pa si Tang Wulan, at umupo sa sofa sa sala. Sinabi ni Long Yuzo, ikaw lang ang nag-iisang recruit, at hindi mo kailangang maghanap ng espesyal na lugar. Dapat mong tandaan kung ano ang susunod kung sasabihin sa iyo. Oo, sir. Sumulyap si Long Yuzo sa kanya, walang mga tagalabas dito, tawagin mo na lang ako sa pangalan. Magkatrabaho na tayo mula ngayon. Ito, hindi ba? Sumulyap si Tang Wulan sa kanya. Malamig na sinabi ni Long Yuzo, ito ay isang utos. Okay naman. Sinabi ni Long Yuzo, malamang na mausisa ka, bakit sa walang katapusang bulubundukin, at sa isang lugar kung saan napakapanganib ang lupain at mahirap ang mga kalagayan sa pamumuhay, magkakaroon ng isang hukbo na gaya natin, tama. Tumango si Tang Wulan. Ang Endless Mountain Range ay ang pinakakanlurang bahagi ng mainland. Ayon sa mapa, pagkatapos tumawid sa Endless Mountain Range, malapit ka nang makarating sa kanlurang baybayin. Ito rin ang pinakatiwangwang na lugar sa buong kontinente dahil sa hadlang ng Endless Mountain Range. Sa labas ng kanlurang baybayin, walang aktibidad o pagsira ng mga sea spirit beast.
Walang buhay ng tao doon, ngunit kahit anong tingin mo dito, ang Blood God Legion ay isang napaka-sopistikadong hukbo. Si Tang Wulan ay masyadong interesado kung bakit ang napakahusay na hukbo ay inilagay dito. Sa pakikinig kay Long Yuzo sa oras na ito, naunawaan niya na sa wakas ay maaari na niyang malaman ang mga lihim ng hukbong ito. Sinabi ni Long Yuzo, ang Blood God Legion ay itinatag 6,300 taon na ang nakalilipas. Ito ay may kasaysayan ng libu-libong taon hanggang ngayon. Sa mainland, kakaunti ang mga tao na nakakakilala sa atin, dahil ang ating pag-iral ay orihinal. Iba ito sa mga ordinaryong sundalo. Binabalikat natin ang responsibilidad at ginagampanan ng misyon. Ang mga henerasyon ng mga Blood God Legion ay tahimik na nagbabantay. Nakinig ng mabuti si Tang Wulan. Ang mga mata ni Long Yuzo ay nagpakita ng bakas ng malungkot na alaala, at nagpatuloy, at ang dahilan kung bakit namin binabantayan ang lugar na ito ay dahil nagkaroon ng malaking sakuna dito. Dapat mong malaman na ang bulubundukin na ating kinaroroonan ay hindi orihinal na kabilang sa Daoluo Continent. Dinala ito ng Sun Moon Continent dahil sa Crustal Movement. Sa madaling salita, ito ay orihinal na kabilang sa Sun Moon Continent. Kalaunan ay 2 piraso. Ang mga kontinente ay nagbanggaan at pinagsama-sama, na nagresulta sa Daoluo Continent na nagresulta sa iba't ibang kultura ng kontinente, na ngayon ay halos doble ang pagkakaiba ng kultura nito, na ngayon ay halos doble ang pagkakaiba ng kultura nito. Mga konsepto, naganap ang mga digmaan sa wakas, ang mga kontinente ay nagkaisa, at lumipas ang isang panahon, unti-unting kinuha ang embryonic na anyo ng kasalukuyang federasyon. Hindi ko alam kung ang pagbaluktot sa kalawakan ay dulot ng banggaan ng 2 kontinente. Sa walang katapusang bulubundukin na ito, lumitaw ang isang kakaibang channel sa kalawakan. Sa madaling sabi, ang pagsali sa atin dito ay isang espasyo, pagkatapos, sa labas ng mundo, sa universo, marami pa ring planeta, at maraming iba't ibang uri ng mga espasyo na may mga anyo ng buhay. At ang paglitaw ng mga kalawakan ng 2 distansya sa pagitan ng 2 bilyong kalawakan ay maaaring maging sanhi ng paglitaw ng mga distansya sa pagitan ng 2 bilyong espasyo. Ang espasyo sa loob at labas ay konektado sa daanan na ito, at sa maikling panahon, maaari itong tumawid sa ibang espasyo sa pamamagitan ng space tunnel. Naiintindihan. Tumango si Tang Wulan. Pagkatapos ng kanyang orihinal na paglalakbay sa Dragon Valley, mayroon pa rin siyang tiyak na pag-unawa sa espasyong ito na hiwalay sa Daoluo Continent. Sinabi ni Long Yuzo, mayroong isang daanan sa walang katapusang kabundukan. Sa simula, ang daanan ay napakaliit, at ito ay malayo, at walang nakahanap nito. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang daanan ay parami ng parami. Malalaki, ang mga nilalang mula sa ibang eroplano ay nagsimulang pumasok sa ating Daoluo Continent sa pamamagitan ng daanan na ito. Tinatawag natin ang ganitong uri ng mga nilalang, abyss. Biglang nanliit ang mga mag-aaral ni Tang Wulan, ibig mong sabihin, ang mga nilalang na nakita ko sa pagtatasa noon, ay orihinal na umiral. Tungkol ba sa abyssal na nilalang ang pinag-uusapan mo? Sinabi ni Long Yuzo, matalino, iyon na. Nang magsimulang pumasok ang mga abyssal na nilalang sa walang katapusang bulubundukin 6,300 taon na ang nakalilipas, at nagsimulang gumalaw palabas, isang sakuna ang sumunod. Dahil sa sakuna na ito, lumilitaw sa malayong kanluran ng mainland, kung saan kakaunti ang populasyon, kasama ang federal blockade tungkol dito, kaya kakaunti ang nakakaalam ng balita tungkol dito. Ang mga katangian ng abyssal creatures ay pagkasira at paglunok. Lahat ng nabubuhay na organismo, hayop man o halaman. Katulad ng mga balang, walang damo na tumutubo saan man sila pumunta. Puno sila ng kabaliwan at panandalian lang. Naglaho ang lahat ng nilalang sa loob ng walang hangganang bulubundukin. Sa kabutihang palad, sa oras na iyon, ang federal na agham at teknolohiya ay umunlad na sa isang tiyak na lawak, at ang kanilang pag-iral ay natuklasan ng maaga upang ang sakuna ay hindi kumalat sa mainland. Sa oras na iyon, ang Federation ay nagpakilos ng halos 2/3 ng hukbo upang harapin ang mga napakalalim na nilalang na ito. Pagkubkob at pagsugpo, sa ilalim ng kombinasyon ng 4 na organisasyon ng Shrek at ang Temple Academy of Spreading Pagoda, ang Spirit Academy ng Tangmen, ang Espiritual na Pagoda, at ang Spreading Warman. Mga rehimyento ng Federation, kasama ang hindi mabilang na fixed-installed soul-guided shell, ito ay ang abyssal na nilalang ay nagmamadaling bumalik sa daanan. Sa labanang iyon, higit sa 200,000 katao ang napatay sa labanan. Ang Hallmaster ng Tangmen Daoluo Palas ng henerasyong iyon ay nahulog sa isang labanan sa isang Abyssal Emperor, at ang Shrek 7 Devils ng henerasyon ni Tangmen ay nahulog. 4 sa kanila, ang 18 ng God of War, at 10 sa kanila ay bumagsak. At negatibo ang isa at ang isa ay malubhang nasugatan. Huminga ng malalim si Tang Wulan. Mula ngayon, makikita ng 4 na malalaking organisasyong ito kung gaano sila kalakas sa simula. Ayon kay Long Yuzo, dapat mayroong hindi bababa sa 30 na may titulong Daoluo level powerhouses na lumahok sa digmaang iyon. At, ayon sa mga kalkulasyon ng oras, sa panahong iyon, nagsimulang lumitaw ang mga armor ng labanan, kahit na hindi sila kasing lakas ng mga modernong armor ng labanan, hindi sila masyadong naiiba. Maging ang Hallmaster ng Tangmen Daoluo Palas ay bumagsak,
maiisip kung gaano kalakas ang mga nilalang na iyon sa kailaliman. Hindi maiwasan ni Tang Wulan ang mabigat na pakiramdam kapag iniisip ang mahiwagang alindog na natagpo niya sa ilusyon. Ang dugo ng mga ninuno ay hindi dumaloy ng walang kabuluhan. Ang mga abyssal na nilalang ay tinalikuran at bumalik sa kanilang orihinal na mga eroplano. Ang 7 Emperor-level abyssal powerhouses ay bumagsak ng 5 sa labanang iyon. Ang pinuno ng abyssal na 7 emperador, higit pa ito ay dulot ng pinagsamang pagsisikap ng Tang Mendao Luo Hall Master at ang pinuno ng Sigod ng Shrek Academy, at ang Sigod Pavilion Master ng Serek ng Academy, at si Shrek Academy din na naroon. Hindi mabilang na iba pang mga nilalang sa kailaliman na namatay mula noon, pilit na tinataka ng mga ninuno ang kanal ng kailaliman ay hindi ganap na natatak, ngunit mahirap para sa mga nilalang sa kailaliman na nasa antas ng hari na dumaan sa daluyan ng The Blood God Legion ay itinatag din noong panahong iyon bumaba muli ang nilalang. Hindi namin alam kung saan nakatira ang mga abyssal na nilalang, ngunit ang mga abyssal na nilalang ay partikular na makapangyarihan. Ang mahiwagang alindog na nakatagpo mo ay dapat ituring bilang isang Lord-level abyssal na nilalang, at ang napakalaking Bon ay isang leader-level lamang. Sa loob ng higit sa 6,000 taon, ang mga nilalang sa kailaliman ay hindi nais na salakayin ang ating mundo, kaya hindi nila gustong salakayin ang ating mundo. Ang selyo ng buong lakas namin. Sinabi ni Tang Wulan, kaya, ang mga pagsasamantala ng militar na iyong binanggit ay nakuha sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga nilalang na napakalalim. Tama iyan. Sinabi ni Long Yuzo, ang kuwebo na nakita mo sa pagtatasa ay ginawa sa pamamagitan ng paggaya sa kuwebo ng kalaliman, at ang sitwasyon ay magkatulad sa isa't isa. Sa yungib na iyon, na apektado ng pagbabago ng channel ng kalawakan, ang espiritu ng ating Panginoon sa kaluluwa ay lubhang manghina. Maaari lamang maging isang maikling panahon para magamit ng Soul Master ang martial spirit. Tumango si Tang Wulan, kaya nga. Hindi nakakapagtaka. Sa madaling salita, pagkatapos ng espesyal na pagsasanay, sisimulan kong labanan ang mga nilalang sa kailaliman. At ilang nilalang sa kailaliman ang maaaring patayin upang makaipon ng kaukulang merito ng militar. Tumango si Long Yuzo, theoretically, ito ang kaso. Ngunit ikaw ay nasa Secret Service, at iba ka sa mga tropang pang-combat. Sinabi ni Tang Wulan, Sir, maaari ba akong kumilos sa combat unit? Gusto kong lumaban sa frontline. Sa pagtingin sa mataas na fighting spirit ni Tang Wulan, bahagyang itinaas ni Long Yuzo ang kanyang kilay. Bilang isang babaeng sundalo, hindi niya hahangaan ang mga gwapong lalaki lamang, ngunit ang uri ng mga responsable at may kakayahang mandirigma. Walang duda na taglay ni Tang Wulan ang lahat ng katangiang ito. Sa panahon ng pagtatasa, ang lahat ng fighting feelings ay walang pinagkaiba sa totoong mundo, lalo na kapag nakaharap sa magic sa dulo, ang bilis ng magic ay naging dahilan para wala silang oras para mag-isip. Kahit na sa kasong iyon, nagawa pa rin ni Tang Wulan na bantayan siya gamit ang kanyang katawan ay nagpapakita kung gaano katatag ang kanyang pakikipaglaban. Sa makatuwid, hindi nag-alinlangan si Long Yuzo sa sinabi ni Tang Wulan sa oras na ito. Hindi, nagkakamali ka. Kung ikukumpara sa mga tropang pang-combat, sa katunayan, mas marami tayong mga pagkakataon na makipag-ugnayan sa mga nilalang na napakalalim. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng ating lihim na serbisyo? Tanong ni Long Yuzo. Walang tigil na umiling si Tang Wulan. Sinabi ni Long Yuzo, ang aming Secret Service ay pangunahing gumaganap ng iba't ibang mga gawain. Nakita mo akong nagbabantay sa perimeter ng Legion noong araw na iyon. Naka-duty ako para sa isang kaibigan sa halip na tungkulin. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi iyon ang saklaw ng aming trabaho. Kami ang pinakamahalaga. Ang kanyang misyon ay magsagawa ng reconnaissance at magbigay ng iba't ibang mga materyales at specimens para sa Research Institute. Ang mga tropa ng labanan at ang mga abyssal na nilalang ay kailangang paikutan, ibigay, at iba pa. At hindi ang mga abyssal na nilalang ay darating anumang oras. Ang pangunahing gawain ng mga tropang pang-combat ay bantayan ang kalaliman at hindi palabasin ang isa. At ang aming lihim na serbisyo ito ay hindi pareho. Ang pinakamahalagang bahagi ng aming lugar ng misyon. We will enter the entrance mission is to recognize the channel of the possessed. Hindi rin itatapon na pupunta tayo sa eroplano ng kalaliman upang mag-reconnaissance upang tuklasin ang higit pang impormasyon at mga kondisyon ng mga nilalang sa kailaliman kung mayroong tuklasin ng mga bagong species at ang pagbabalik ng mga specimen ay isang napakahalagang tagumpay kaya, kung gusto mong ma-promote ng mas mabilis, ito ay talagang ang pinakaangkop sa aming lihim na serbisyo. Curious na tanong ni Tang Wulan, bakit ang aga-aga? Sinabi ni Long Yuzo, sa loob ng isang tiyak na antas, ang personal na merito ng militar ay napakahalaga. Ngunit sa itaas ng isang tiyak na antas, lalo na sa itaas ng Tenyente Koronel, kung gayon ang kakayahan sa pamumuno ay mabibilang din bilang isang merito, dahil ang mga matataas na opisyal ay dapat magkaroon ng kapangyarihan sa pamumuno, kung hindi, kung gagawin mo, hindi ka maaaring ma-promote sa isang mas mataas na posisyon. Kahit na kaya mo, kung mayroon kang isang uri ng isang mataas na ranggo ng commander, hindi ito maaaring maging isang opisyal ng command, kung hindi. Ang hukbo. Tulad ni Jiang Wuyo, siya ay orihinal na mula sa lihim na serbisyo, at siya ay pagkatapos lamang ng ranggo ng mayor na ito ay tumagal ng 2 taon upang ma-promote sa pangunahing posisyon pagkatapos mailipat sa hukbong pang-combat.
Kinaikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at sinabing, ang ibig mong sabihin ay mas mabuting pumunta ako sa rank ng Major sa Secret Service Department at pagkatapos ay lumipat sa Combat Unit, tama ba? Gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.